Si Mako ay isang pangit at nakakadiring taluna na nireject ng Diyosa bago pa man magsimula ng maayos ang kanyang isekai adventure. Tinapon siya ng Diyosa sa dulo ng mundo kasama ng mga halimaw dahil mukhang nakagawa ng isang banal na krimen ang mukha niya. Akala ng lahat ay tapos na ang kwento niya, ngunit hindi nila alam na ang nireject na nobody na ito ay magiging isang nilalang nakakatakutan kahit ng mga Diyos. Nagsisimula ang kwento kay Mako Mesumi, isang lalaki na kahit papaano ay nanalo sa reverse isekai lottery. Imbes na masummon ng isang magandang Diyosa, makakuha ng broken na abilities, at agad na makabuo ng harem, nakuha ni Mako ang budget version ng fantasy experience, dahil na rin sa mukhang bumagsak ang mukha niya sa protagonist inspection. Pagkatapos ng isang ordinaryong araw sa school, umuwi si Mako para mag-relax, ngunit bigla na lang siyang napunta sa harap ng moon god na si Tsukuyomi. Namukan siya ni Mako mula sa mga Japanese legends at pinaliwanag ni Tsukuyomi na kailangang tuparin ni Mako ang isang kontrata sa pamamagitan ng paglalakbay sa ibang mundo, tulad ng ginawa ng mga magulang niya dati. Lumalabas na ang mga magulang niya ay orihinal na nanggaling sa mundong iyon at tumakas papuntang Japan matapos makipagkasundo sa Diyosa nito. Kapalit nito, nangako sila na balang araw ay iaalay nila ang kanilang pinakamahalagang pag-aari. At sa kasamaang palad para kay Mako, ang pag-aaring iyon ay walang iba kundi ang anak nila. Kung tatanggi siya, isa sa mga kapatid niyang babae ang kukunin kapalit niya. Kaya pumayag si Mako dahil masyadong malala kung isasakripisyo niya ang kanyang kapatid para lang sa kontratang pinirmahan ng mga magulang niya. Bago siya ipadala, binigyan ni Tsukuyomi si Mako ng pinakamaraming kapangyarihan hanggat maaari at nangako pa na buburahin ang kanyang browser history, kaya opisyal na siyang naging pinakamabait na Diyos sa kasaysayan ng anime. Ngunit binalaan niya si Mako na ang Diyos ang naghihintay sa kabilang banda ay mahirap pakisamahan. Hindi nagtagal ay nakilala siya ni Mako at agad na nadiskubre na kulang pa ang salitang mahirap pakisamahan para sa kanya. Tiningnan lang ng Diyosa ang mukha niya at umasta na parang may nagpadala ng patay na hayop sa palasyo niya. Sinabihan niya siyang masyadong pangit para mag-represent ng mundo niya at inamin na pumili na siya ng mas magagandang bayani dahil mukhang kailangan na ng model ang contract para magligtas ng sibilisasyon ngayon. Tinapon niya si Mako sa dulo ng mundo kasama ng mga demi-human at mga halimaw. Ngunit dahil kailangan niya pa ring magbigay ng kahit ano sa kanya, binigyan niya siya ng abilidad na maintindihan ang lahat ng wika maliban sa wika ng mga tao. Kaya congratulations, bro. Kaya mong makipagnegosasyon sa mga goblin, ngunit hindi ka makapag-order ng lunch sa ibang tao. Habang nahuhulog si Mako sa bangin, lumitaw si Tsukuyomi sa huling pagkakataon at pinaliwanag na dahil ni-reject siya ng Diyosa, wala nang anumang responsibilidad bilang bayani si Mako at pwede na siyang mabuhay kung paano niya gusto. Mas maganda pa, dahil nasanay ang katawan ni Mako sa kakaibang tindi ng kondisyon sa Earth, magkakaroon siya ng matinding kapangyarihan sa mundong ito. Pagkatapos ay nawala si Tsukuyomi, umaasang magkikita ulit sila balang araw. Habang si Mako naman ay patuloy na nahulog hanggang sa bumagsak siya sa isang tiwangwang na lupain. Gumugol siya ng 3 nakakabaliw na araw sa paglalakad nang walang nakikitang kahit sinong buhay. At nang sisirain na ng kalungkutan ng mental health niya, nakarinig siya ng babaeng sumisigaw ng tulong. Tumakbo si Mako papunta sa boses at nadiskubreng ang babae ay isa palang mukhang baboy na orc na inaatake ng halimaw na may 2 ulo. Sa puntong ito, mas okay na ang makahanap ng nagsasalitang baboy kaysa sa walang makita kahit sino. Kaya sumugod si Mako. Inilunsad niya ang sarili sa halimaw ng may nakakabaliw na bilis at hindi sinasadyang napugutan ito ng ulo sa isang tira. Tinitigan ni Mako ang bangkay nang hindi makapaniwala dahil kahit siya ay hindi niya alam na ang bago niyang stats ay may kasamang One Punch Man starter pack. Sa kasamaang palad, nakita ng orc na babae kung paano pasabugin ng random na level 1 psychopath na ito ang isang halimaw kaya agad siyang sinubukang tumakbo palayo. Pinigilan siya ni Mako at nagpakilala na nag-iwan sa kanilang dalawa na parehong naguguluhan. Nagulat siya na may taong nakakaintindi ng wika niya. Habang pinaprocess ni Mako ang katotohanang casual siyang nakikipag-usap sa isang mukhang tumakas mula sa Minecraft na may character redesign, nagpakilala ang babae bilang Emma at ipinaliwanag na naglalakbay siya papunta sa banal na bundok para isakripisyo ang sarili sa isang makapangyarihang nilalang na nagngangalang Tomo. Sinisira ng isang misteryosong hamog ang mga pananim ng village nila at sa tuwing may iniaalay kay Tomo, pansamantalang nawawala ang hamog. Bago niya isakripisyo ang sarili, iniuwi muna ni Emma si Mako para pasalamatan ito sa pagliligtas sa kanya. Habang nagdi-dinner kasama ang mga kapatid niyang lalaki, nadiskubre ni Mako na sobrang normal ng magic sa mundong ito. Kaya natural, nakiusap siya kay Emma na turuan siya. Nagsimula siya sa fire magic, isang bagay na dapat ay mahirap para sa mga beginner, ngunit agad itong natutunan ni Mako. Inakala ng lahat na isa siyang adventurer na may sobrang taas na level.
Ngunit nang i-check nila ang level niya, ang lumabas na resulta ay level 1. Ang stats niya ay sumisigaw ng final boss ngunit ang ID card niya ay nagsasabing isa lang siyang unemployed na tutorial character. Ipinagpatuloy ni Emma ang pagtuturo sa kanya. At pagsapit ng kinabukasan, nagdesisyon si Mako na hindi siya papayag na maging Dragon Launch si Emma nang hindi muna nag-iimbestiga. Dahil nag-practice siya ng archery noon sa Earth, hinugis niya ang apoy bilang isang magical bow at arrow bago ito pinakawalan papunta sa entrance ng bundok. Kaso, hindi pa rin natutunan ni Mako ang konsepto ng pagpigil sa sarili dahil tuluyang sinira ng tira niya ang gate at nasugatan ng ilang lalaking nagtatago roon. Doon niya nadiskubre na ginagamit lang pala ng mga manlolokong ito ang pangalan ni Tomo para takutin ang mga orc at mapanatili ang sistema ng pagsasakripisyo. Ngunit ang pagbubunyag sa kalokohan nila ay may isang maliit na problema. Kakapasabog lang ni Mako ng entrance ng bahay ng totoong dragon. Biglang binalot ng pulang hamog ang bundok nang lumabas ang totoong si Tomo sa anyo ng isang dambuhalang dragon at inatake siya. Kahit hirap na hirap siyang makakita dahil sa hamog, nakaiwas pa rin si Mako sa lahat ng atake gamit ang bago niyang abilidad na nakakapagpadama sa kanya ng paligid. Nang mahanap niya si Tomo, gumanti siya sa pamamagitan ng pagpapalibot sa kanya ng mga fireball at paulit-ulit itong pinasabog na nag-iwan sa dapat sanay nakakatakot na dragon na nagtataka kung bakit ang level 1 na homeless na teenager na ito ay may sapat na mana para sa umiikot ng isang bansa. Sa huli ay nakalapit si Mako at sinuntok si Tomo pabagsak mismo sa lupa. Ngunit noong ibinaba niya ang kanyang depensa, ginamit ni Tomo ang mga magical na mata nito para ikulong siya sa isang ilusyon. Bigla na lang natagpuan ni Mako ang sarili pabalik sa school archery club nila kasama ang kanyang junior na si Hasegawa Nekumi, ang babaeng crush niya. Umamin siya ng nararamdaman niya at inaya siyang lumabas na parang paraiso pakinggan sa loob ng humigit kumulang 3 segundo bago napagtanto ni Mako na may mali. Niligtas siya ng kanyang self-esteem dahil alam niyang imposibleng umamin ng ganoon kadali ang crush niya. Nakilala ni Mako na isa itong ilusyon at ginamit ang misteryosong kapangyarihang binigay sa kanya ni Tsukuyomi para makawala. Sa wakas ay naintindihan niya na ang abilidad na ito, na tinawag niyang Kai, ay nagbibigay kakayahan sa kanyang manipulahin at palakasin ang kanyang paligid. Ito rin yung kapangyarihan na ginamit niya para ma-detect si Tomo sa gitna ng hamog, at ngayon ay pinaandar niya ito sa buong katawan niya para basagin ang ilusyon nito. Naghanda si Mako para sa round 2, ngunit biglang nawala ng ganang makipaglaban si Tomo. Matapos masaksihan ng nakakabaliw niyang lakas at masilip ang mga alaala niya, mas nabighani siya sa Earth kaysa sa patayin siya. Ang mga alaala niya sa Japan, entertainment, at kultura ng mga tao ay tuluyang ginawa ang sinaunang dragon na ito na isang obsesibong anime pirate na nakadiskubre ng unlimited na content. Nagmungkahi si Tomo na bumuo ng kontrata kay Mako para maging kasama niya ito at patuloy na ma-experience ang mga alaala niya. Nag-alangan si Mako ngunit sa huli ay pumayag din at sinimulan ni Tomo ang dapat sanay isang pantay na kontrata. Kaya lang, may maliit na problema sa computation. Sobrang lakas ni Mako kaya ang balanseng kontrata ay tuluyang nawasak na naging dahilan para maging alipin niya si Tomo sa halip. Ang kanyang katawang dragon ay naging anyo ng isang magandang babaeng tao. Dahil sa ilalim ng kontrata, ang mas mahinang panig ay kukuha ng anyo na hawig sa mas malakas. Na-reject si bro ng Diyosa dahil sa pagiging pangit, ngunit kahit papaano ay nakabawi siya nang hindi sinasadyang makakuha ng isang dragon waifu. Ibinunyag din ni Tomo ang isa pang benepisyo ng koneksyon nila, ang kanyang pribadong demiplane, na pwedeng pasukin sa pamamagitan ng mga espesyal na mist gate. Ngunit nang pumasok sila sa loob, kahit si Tomo ay nagulat. Ang lugar ay dati isang madilim at walang laman na kaparangan. Ngunit dahil sa impluwensya ni Mako, naging isa itong malawak at patabang lupain na puno ng halaman at mga prutas na hawig sa mga nasa Earth. Ginamit ni Mako ang Kai para ayos-scan ang lugar at nadiskubre niyang sobrang laki ng demiplane, umaabot hanggang sa malayong pader ng hamog. Ang mas mahalaga, kung si Tomo ang kumokontrol sa dimensyong ito, napagtanto ni Mako na malamang hindi siya pwedeng pakialaman ng Diyosa rito. Tapos naalala ni Mako kung bakit ba siya pumunta sa bundok sa simula pa lang. Si Tomo daw ang humihingi ng mga isasakripisyong orc, ngunit wala talaga siyang kinalaman sa mga iyon. Ang buong sitwasyon ay isang scam at hindi pagkakaunawaan, kaya bumalik si Mako para ipaliwanag ang lahat. Sa paglabas nila, nasalubong nila si Emma na nagmamadaling pumunta roon sa pag-asang mapipigilan si Mako sa pakikipaglaban kay Tomo. Imbes na mapigilan, nadatnan niya itong casual na naglalakad katabi ang maalamat na dragon sa anyong tao na parang lumabas lang siya para pumatay ng boss tapos umuwi dala ang phone number nito. Nang mabunyag ang katotohanan, ipinagdiwang ng village ang pagkapanalo ni Mako, at taos-pusong nagpasalamat si Emma sa pagliligtas ng buhay niya.
Gustong bumawi ng village elder sa kanya, kaya nagsuggest si Tomo na lumipat ang buong orc village sa loob ng demiplane. Pagsapit ng kinabukasan, nakapag-impake na ang lahat ng gamit nila na nag-iwan kay Mako na nagtataka kung paano nagawa ng buong village ang isang relocation plan sa loob lang ng isang gabi. Nagpumilit ang mga orc na maglingkod sa kanya bilang pasasalamat habang siniguro naman ni Tomo na ang demiplane ay ganap na ligtas. Gumawa pa siya ng miniature version ng sarili niya para bantayan ang lahat kapag wala siya. Sa huli ay pumayag si Mako at nagsimula na ang pagtatayo ng bagong tirahan. Habang nagtatrabaho ang mga orc, nagpractice ng magic si Mako, at ginugol naman ni Tomo ang free time niya sa paghalukay sa mga alaala nito at tuluyang na-addict sa mga historical drama. Habang wala siya, nakita ni Mako ang ilang alaalang naiwang bukas at nagsimulang mamis ang kanyang pamilya. Dahil galing talaga sa mundong ito ang mga magulang niya, napagtanto niyang kapag in-explore niya ito, baka malaman niya kung sino talaga sila bago lumipat sa Japan. Samantala, sa isang kalapit na gubat, isang dwarf ang tumatakbo para iligtas ang kanyang buhay habang hinahabol siya ng isang dambuhalang gagamba. Pagbalik sa demiplane, naabutan ni Mako ang ilang orc na nahihirapang pumutol ng isang napakalaking puno dahil gusto nilang magtayo ng bahay na nararapat para sa kanilang bagong young master. Halos hindi ito magasgasan ng mga palakol nila, kaya nag-alok ng tulong si Mako. Pinalakas niya ang sarili gamit ang kai, hiniwa ng direkta ang malaking katawan ng puno, at casual itong binuhat na parang may nag-abot lang sa kanya ng isang carton. Sa isa na namang pagkakataon, pinaalala niya sa lahat na ang pagiging level 1 ay walang ibig sabihin. Nadiskubre din ni Mako na kayang pagalingin ng kai ang mga sugat ng ibang tao nang hindi umuubos ng mana, kaya mas lalo siyang naging mapagpasalamat sa regalong ito ni Tsukuyomi. Sa kasamaang palad, hindi nagtagal ay nadiskubre ni Mako ang isang nakakainis na limitasyon ng kai. Kaya niyang magpagaling ng ibang tao nang hindi gumagamit ng mana, ngunit hindi niya kayang pagalingin ang sarili niya. Gayunpaman, hindi niya iniisip na malaking problema ito dahil ang kailangan lang niyang gawin ay iwasang masugatan, na eksaktong klase ng linya na sinasabi ng mga anime character bago sila matuhog na parang kebab. Hindi nagtagal, isang sugatang dwarf ang dinala sa demilane pagkatapos iligtas mula sa kalapit na gubat at agad na lumala ang mga pangyayari. Nakasalubong ni Tomo ang isang lumang kaaway habang nasa labas at pagkatapos maamoy ng nilalang ang dugo mula sa sugatang kamay ni Mako, pinilit nitong pumasok sa demilane. Ang nanghimasok ay isa palang dambuhalang gagamba na isinumpa ng walang katapusang gutom. Ibig sabihin, ang 8-legged garbage disposal na ito ay literal na kakainin ang kahit anong mahawakan nito. Malamang na kaya itong tapusin ni Tomo mag-isa, ngunit sa halip ay napagdesisyonan niyang kailangan ni Mako ng karanasan at ipinaubaya ang problema sa kanya. Dahil hindi karaniwang magkasundo ang mga gagamba at apoy, nagsimula si Mako sa pamamagitan ng pagsunog sa isa sa mga binti nito. Sa kasamaang palad, halos agad-agad na tumubo ulit ang binti ng buwisit na gagamba, kaya sinimulan niya itong polanan ng mga fire spear. Ngunit habang nakatutok siya sa pag-atake, naisahan siya ng gagamba at tinuhag ang isa sa mga binti nito diretso sa tiyan niya. Wala ring kwenta ang plano niyang iwasang masugatan. Sa halip na matamba, nagalit si Mako at hindi na nagpigil. Nagpakawala siya ng walang tigil na sunod-sunod na fire attacks bago ito tinapos ng isang napakalakas na water arrow na talagang nagwasak sa buong paligid. Sobrang naubos ang lakas niya sa pag-atake kaya nawalan siya ng malay, ngunit kahit papaano ay nag-regenerate pa rin ang gagamba at hinawakan siya ulit. Nakapagtataka, sa halip na kainin siya, labis na namangha ang gagamba kay Mako dahil lumalabas na ang pagpapasabog sa kanya papunta sa ibang tax bracket ay ang pinaka-nakakakontentong karanasan sa buhay niya. Nakita ni Tomo ang pagkakataon at nagmungkahing gumawa ng isa pang servant contract. Paggising ni Mako, wala na ang dambuhala at nakakatakot na gagamba, at biglang may isang magandang babaeng nakaupo sa tabi niya. Natural na nagtaka si Mako kung sino siya, para lang malaman na siya rin ang gagambang kalalaban lang niya. Habang wala siyang malay, inayos ni Tomo ang isang kontrata sa pagitan nila na naging dahilan para mag-anyong tao ang mas mahinang gagamba. Nagulat si Mako dahil hindi man lang niya alam na pwede palang bumuo ng kontrata nang hindi sumasang-ayon ang magkabilang panig. Paglitaw ni Tomo, kinumprante niya ito sa pagpirma ng supernatural na papeles para sa kanya habang wala siyang malay. Ngunit ikinatwiran ni Tomo na mas mabuti na ito kaysa naman may dambuhalang gagamba na susunod sa kanya kahit saan. Samantala, nagpakilala ang iniligtas na dwarf bilang si Beren at pinasalamatan si Mako sa pag-asikaso sa halimaw na nang terrorize sa mga kasamahan niya sa loob ng maraming taon. Pagkatapos ay nagtanong siya kung pwedeng permanenteng manirahan ang buong nayon niya sa loob ng demilane. Handa na sanang pumayag agad si Mako, ngunit inactivate ni Tomo ang kanyang businesswoman mode at ipinaliwanag na pwede silang manatili sa ilalim ng ilang kondisyon.
Kailangang magbigay ng mga armas at kagamitan ng mga dwarf habang kinikilala rin si Mako bilang Panginoon ng Lupain. Hindi lubusang kumbinsido si Beren na papayag ang mga kasamahan niya, kaya binigyan siya ni Tomo ng dalawa sa kanyang mga Dragon Scale bilang patunay at materyales para makipagkasundo. Kinabukasan, ipinagpatuloy ni Mako ang paghahanap ng mga pamayanan ng tao, umaasang masusundan ang landas na minsang tinahak ng kanyang mga magulang sa mundong ito. Gayunpaman, biglang lumitaw si Tomo at sinabi sa kanyang may isang napakaseryosong isyu na kailangan ng kanyang agarang atensyon. Nagmamadaling bumalik si Mako, inaasahan na may invasion, patayan, o isa na namang dambuhalang halimaw, para lang matuklasan na ang emergency ay gusto ni na Tomo at ng Spider-Girl ng pangalan dahil walang nakakaalam sa Demi-Lane kung ano ang itatawag sa kanila. Napatawag pabalik si Bro na parang nagsimula ang World War II dahil lang gusto ng dalawang overpowered na babae ng usernames. Naiintindihan kung bakit naiinis si Mako, ngunit ayaw nilang palampasin ang bagay na iyon. Kaya ipinangalan niyang Tomo mula sa isang maalamat na babaeng samurai, si Shin, habang ang gagamba naman ay nakatanggap ng pangalang Mio. Sa sumunod na araw, nagtipon-tipon ang bawat residente at nagulat si Mako kung gaano karaming iba't ibang species ang nakatira na ngayon sa Demi-Lane. Proud na ipinakilala ni Tomo at Mio ang bago nilang mga pangalan bago i-anunsyo na dapat tawagin ng lahat si Mako bilang Master o Lord. Naisip ni Mako na parehong nakakatawa pakinggan ang mga ito, ngunit ayaw magparaya ng dalawa, kaya labag sa loob siyang pumayag sa Young Master. Ipinakilala naman pagkatapos ni Beren si Mako sa village chief ng mga dwarf na si El, na agad napansin na mukhang ibang-iba si Mako sa isang normal na tao. Mukhang kahit pagkatapos takasan ng Diyosa, nakakatanggap pa rin ng mga pang-iinsulto ang mukha ng lalaking ito. Nagtanong si El kung binigyan ba ng Diyosa si Mako ng isang divine mission, ngunit agad siyang nairita sa tanong na iyon. Nilinaw ni Mako na hinding-hindi siya magtatrabaho para sa babaeng nanlait sa mukha niya at nagtapon sa kanya sa dulo ng mundo na parang basurang bagahe. Nakahinga naman ng maluwag si El dahil ang mga paniniwala ng mga kasamahan niya ay madalas na sumasalungat sa Diyosa. Matapos linawin yon, ipinakilala ni Tomo ang kanyang mga tagasunod, ang mga Mist Lizard, mga malalakas na mandirigma na may taglay na wind at water attributes. Ipinakilala naman ni Mio ang mga Alk, mga nilalang na minsang nagdusa sa walang katapusang gutom ngunit nabusog pagkatapos uminom ng dugo at mana ni Mako. Kaya nagbigay si Mako ng isang maikling speech sa lahat bago lumabas ulit para hanapin ang human village na napansin niya kanina. Kinalaunan, nakakita siya ng isang batang babaeng tao, ngunit pagkapansin nito sa kanya, mukha itong takot at tumakbo palayo. Nagpatuloy si Mako patungo sa nayon, nagtataka kung ano ang problema niya, para lang salubungin ng buong kumpol ng mga taong nakatutok ang mga armas sa kanya. Mas malala pa, nagsasalita sila ng lengguwahe na hindi niya maintindihan. Bago pa man siya makapagpaliwanag, sumugod ang mga taga-nayon at napilitan siyang umatras. Dito na naisip ni Mako ang napakawalang kwentang basbas ng Diyosa. Binigyan siya nito ng kakayahang maintindihan ang lahat ng lengguwahe maliban sa ginagamit ng sarili niyang species. Pag-uwi, sinubukan ni Mako na intindihin kung bakit siya inatake ng mga taga-nayon. Dahil hindi naman normal na nagtatangkang pumatay ang mga tao dahil lang hindi nakakapagsalita ang isang tao ng wika nila, ang unang pumasok sa isip niya ay natural na baka masyado siyang pangit. Itinama siya ni Tomo at ipinaliwanag na, sa pagkakataong ito, hindi ang mukha niya ang problema. Walang tigil na naglalabas si Mako ng napakaraming mana kaya tingin sa kanya ng mga ordinaryong tao ay katumbas ng ilang Demon King na magkakasamang nakatayo. Sa madaling salita, naglakad siya sa bayan na mukhang isang tahimik na apokalipsis na nagsuot ng balat ng tao. Nagmungkahi si Emma na pigilan ang mana niya sa pamamagitan ng pag-imagine ng isang takip na nagsesel nito sa loob ng katawan niya. Sinubukan ito ni Mako, ngunit halos hindi nabawasan ang mana niya dahil lumalabas na pati mga imaginary na takip ay may limitasyon din. Gayunpaman, ayaw niyang sumuko at nagdesisyong mag-aral ng common speech habang naghahanap ng ibang paraan para itago ang kanyang nakakabaliw na mana. Isang magic specialist na nagngangalang Ruga ang gumawa ng singsing na dinisenyo para sipsipin ang labis na mana. Ngunit pagkasuot ni Mako nito, na overload ang kawawang singsing at nasira. Pati ang mga accessories niya ay nagre-rage quit. Habang gumagawa si Ruga ng panibago, nagpractice si Mako ng pananalita ng tao kasama si Mio, ngunit talagang napakasama niya rito. Sa kabutihang palad, nakatuklas siya ng isang loophole. Kahit hindi siya makapagsalita ng maayos, kaya niyang gumamit ng mahika para isulat ang mga iniisip niya sa common language. Kalaunan ay bumalik si Ruga dala ang mas pinagandang mana suppressing ring, at sa pagkakataong ito ay hindi ito nasira. Ipinaliwanag niya na unti-unti itong magbabago mula puti papuntang pula habang napupuno ito ng mana, at binalaan si Mako na bantayan ang kapasidad nito.
Matapos pansamantalang maayos ang problema niya sa pagiging isang naglalakad na nuclear reactor, bumalik si Mako sa human village sakay ng isang karwahe habang nakasuot ng cloak at maskara, nagkukunwaring anak ng isang mayamang mangangalakal. Sa pagkakataong ito, nakapasok siya nang hindi agad sinusubukang saksakin ng lahat. Habang nagmamasid siya, napansin ni Mako na halos lahat ng tao sa nayon ay magaganda at gwapo, kaya lalo lang siyang na-depress. Lumalabas na hindi lang siya ininsulto ng Diyosa. Bumuo siya ng isang buong sibilisasyon para lang patunayan ang punto niya. Kalaunan, dumating sina Mako, Tomo, at Mio sa Adventurers Guild. Agad naging kaina-hinala para sa receptionist ang nakamaskarang pipi. Kaya ipinaliwanag ni na Tomo at Mio na nagdurusa si Mako sa isang sumpa na pumipilit sa kanyang magsuot ng maskara at pumipigil sa kanyang makapagsalita. Ipinaliwanag ng receptionist na ang mga adventurer ay nagsisimula sa rank E at umaakyat ng rank sa pamamagitan ng pagkumpleto ng mga quest. Pagkatapos ay sinukat niya ang mga level nila at halos atakihin sa puso ang buong guild. Si Tomo ay level 1,320 habang si Mio naman ay level 1,500. Sa halip na magdiwang, nagalit si Tomo dahil mas mataas ang rank sa kanya ng Spider-Girl at agad na nagdemand ng isa pang test na parang isang estudyanteng nakikipagtalo sa teacher dahil sa dalawang nawawalang marka. Pagkatapos ay naging turn na ni Mako. Sa kabila ng lahat ng nakamit niya, ang resulta niya ay level 1 pa rin. Malamang kayang borahin ni Bro ang guild mula sa mapa, ngunit ayon sa system, qualified lang siyang lumaban sa mga tutorial slime. Pagkatapos, naghanap sila ng matutuluyan at hiningan sila ng 6 na gold coin para sa isang kwarto. Agad nilang napagtanto na tinataga sila sa presyo. At pagkatapos magbigay ng kaunting friendly intimidation si Tomo, mahiwagang bumaba sa 2 gold ang presyo. Nakakabilib kung ano ang kayang ma-achieve ng customer service kapag kayang wasakin ng customer ang gusali. Kinalaunan ng gabing yun, naglalakad sina Mako at Mio sa bayan nang makasalubong nila ang isang problemadong batang babae na naglalakad ng mag-isa. Naging kaina-hinala kay Mako ang sitwasyon at inutusan niya si Mio na kausapin ito na isa palang napakasamang ideya dahil agad sinabihan ni Mio ang umiiyak na bata na lumaya sa daanan nila. Pinalo ni Mako ng kaunting modo ang kanyang gagamba at siya na mismo ang nagtanong sa bata kung ano ang problema. Bigla siyang humagulgol, niyakap siya, at nagmakaawa ng tulong. Dinala siya ni Mako pabalik sa inn, hindi namamalayan na may isang kaina-hinalang lalaki na nagbabantay sa kanila mula sa dilim. Nagpakilala ang batang babae bilang si Ren at ipinaliwanag na ang nakatatanda niyang kapatid na si Toa ay nawala mahigit 1 buwan na ang nakakalipas. Samantala, nakasalubong ni Tomo ang ilang lalaki na sinusubukang i-raid ang isang karwahe. Sinubukan niyang magpigil, ngunit ang definisyon niya ng pagpipigil ay mukhang galing sa Mortal Kombat. Isang umaatake ang tumalsik palayo habang ang dalawa naman ay aksidenteng nahiwa ng malinis sa gitna dahil ang kanyang espada ay sobrang talam kaysa sa inaasahan. Sinubukan ng huling lalaki na tumakas, ngunit lumitaw si Tomo sa harapan niya at pinatombe siya para mawala ng malay bago siya kinaladkad pabalik sa inn. Agad nagalit si Mako nang makita ang mga namatay, ngunit nang tanggalin niya ang chest armor ng nahuling bandido, natuklasan niyang isa palang babae ang inakala nilang lalaki at sinigawan si Tomo dahil hindi man lang ito nag-check bago magsimula ng massacre. Habang nagtatalo sila, pumasok si Ren at nabuutang nagsasalita ng normal si Mako. Gayunpaman, wala siyang narinig kundi mga walang kwentang tunog na hindi maintindihan na nagpa-realize kay Mako kung gaano kalala ang problema niya sa lengguwahe ng tao. Pinapante niya si Ren para kumain at magpahinga, at taos-puso itong nagpasalamat sa kanyang kabaitan, tinawag pa nga siyang kuya. Bago umalis, ipinakita niya sa kanila ang isang sketch ng nawawala niyang kapatid na si Toa. At pagkakita rito ni Mako, tuluyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Pagkaalis ni Ren, na halatang may matinding bumabagabag sa isip, inimbestigahan ni Mako ang mga alaala ng nahuling babae. Natuklasan niyang may koneksyon siya sa mga magnanakaw na nag-ooperate sa loob ng Adventurers Guild, na may kinalaman si Ren sa kanila, at ang pinakamahalaga, nabihag nila si Toa. Agad inutusan ni Mako sina Tomo at Mio na iligtas siya. Noong una ay hindi maintindihan ni Mio kung bakit nagmamadali, ngunit isang tingin lang sa seryosong mukha ni Mako ay agad na umalis ang dalawang babae. Naging malinaw ang dahilan ng reaksyon niya. Kamukhang kamukha ni Toa si Hasegawa Nekumi, ang nakababatang schoolmate at dating crush ni Mako mula sa Earth. Habang naglalakbay, nagtaka si Mio kung kilala ba ni Mako si Toa, ngunit sinabi ni Tomo na imposible iyon dahil wala dapat kilala si Mako sa mundong ito. Alam niya ito dahil nabasa na niya ang mga alaala ni Mako, kaya agad namang nagselo si Mio. Gusto rin ni Mio ng ganoong koneksyon, ngunit sinabihan siya ni Tomo na kung gusto niyang maintindihan si Mako, dapat siyang lumapit ng kusa sa kanya sa halip na nakawin ng mga sagot.
Samantala, dinala ni Mako si Ren sa trading exchange at tiniyak sa kanya na hinahanap na nina Tomo at Mio ang kanyang kapatid. Ipinakita sa isang flashback na noong una ay sinubukan ng magkapatid na maging adventurer, ngunit nabaon sila sa utang. Nang hindi mabayaran ni Toa ang utang nila, inutusan niya si Ren na tumakas para lang kalaunan ay mahuli rin si Ren. Pagbalik sa pinagkakakulong, halos mawala na ng pag-asa si Toa nang sa wakas ay dumating sina Tomo at Mio, pinagaling ni Mio ang mga sugat niya, at nang matuklasan nilang nakakandado ang labasan, tinunaw na lang niya ang buwisit na pinto dahil para lang daw sa mga hampas lupa ang mga door handle. Bago pa man sila makaalis, isang lalaki na nagngangalang Melis ang lumitaw at agad siyang nakilala ni Toa bilang pinakamalakas na adventurer ng Zetsuya. Pagkabalik sa inn, biglang may napansin si Ren at palihim na umalis. Naging kahinahinala ito para kay Mako at sinundan siya gamit ang kanyang investigative na mahikang sekay, at natuklasan niyang palihim itong nakikipagkita sa mga adventurer. Inireport ni Ren na nagbenta si Mako ng isang kakaibang prutas sa halagang 500 gold, at agad siyang inutusan ng leader nila na nakawin ito, sinasabing sapat na ang pera para borahin ang utang ng magkapatid. Halatang ayaw ni Ren na pagtaksilan ng lalaking naging napakabait sa kanya. Ngunit dahil nakasalalay ang buhay ni Toa, labag sa loob siyang pumayag. Pagbalik sa hideout, naguguluhan si Melis kung bakit biglang nakakagalaw ulit si Toa. Nalaman niyang nakapagtala umano sina Tomo at Mio ng mga level na higit sa 1,000, ngunit inisip niya na peke ang mga numerong iyon dahil hindi matanggap ng maliit niyang utak ang anumang bagay na mas malakas kaysa sa kanya. Sa halip na makipaglaban agad, inalok niya ang 2 babae ng pwesto sa kanyang grupo at nangakong papayamanin sila. Agad nila siyang tinanggihan ng walang pag-aalinlangan, kaya nagdesisyon si Melis na insultuhan si Mako dahil level 1 lang siya. Congratulations, henyo! Sa lahat ng posibleng insulto, pinili niya pa ang siguradong magpapagalit sa 2 naglalakad na natural disaster ni Mako. Agad na umatake sina Tomo at Mio, ngunit hinarang sila ni Melis gamit ang isang malakas na barrier na kilala bilang Clay Aegis. Pagkakita rito, inisip ni Toa na katapusan na nila dahil alam niya kung gaano kalakas ang depensang iyon. Samantala, patuloy na nahihirapan si Ren sa utos na pagnakawan si Mako. Nang subukan siyang itaboy ng isang tao sa guild, biglang sumingit si Mako at ipinakilala si Ren bilang kaibigan niya. Naalala ng lalaki si Mako at agad na humingi ng tawad. Habang nagsimulang umiyak si Ren dahil sa kabila ng pagpaplano niyang pagtaksilan siya, totoong itinuturing pa rin siyang kaibigan ni Mako. Nilinaw ni Mako na poprotektahan niya siya. Pagbalik naman sa hideout, inutusan ni Melis ang kanyang mga tauhan na umatake. Sa kasamaang palad para sa kanya, tinihil na ni Tomo ang paglalaro at tuluyang binasag ang sinasabi niyang hindi matitibag na Clay Aegis bago siya pinalipad papunta sa kabilang dulo ng kwarto. Nagpatuloy siya sa paggulpi sa mga tauhan nito nang walang kalaban-laban, ibinabato ang mga katawan sa mga pader at sa mga katabing selda na parang nagre-renovate siya ng gusali gamit ang mga taong furniture. Nakisali si Mio at ginamit si Melis bilang personal na stress ball niya. At sa loob ng ilang sandali, nagsimulang gumuho ang buong hideout. Halos hindi makapaniwala si Toa sa pinapanood niya. Sinubukan siyang gamitin ng isa pang kaaway bilang hostage, ngunit tumagal lang ng mga 2 segundo ang napakagaling na estratehiyang iyon bago rin siya mapalipad. Napaisip si Toa kung baka napapasobra na sila, ngunit iniisip ni Mio na natatanggap lang nila ang nararapat sa kanila. Sa kasamaang palad, hindi sapat ang pagligtas kay Toa para kina Tomo at Mio dahil agad nagsimulang magtalo ang 2 naglalakad na disaster na ito kung sino ang mas nakatulong. Napagdesisyonan ni Tomo na ang pinakamagandang paraan para patunayan ang kalamangan niya ay ang pagpapakitang gila sa kanyang swordsmanship, casual na hinahati ang ilang bahagi ng bayan habang ayaw namang magpatalo ni Mio at nagsimulang magpakawala ng sarili niyang mga pag-atake. Sa puntong ito, hindi na sila mga tagapagligtas. 2 silang overpowered na paslit na nagpapataasan ng ihi na may sapat na firepower para mabankrupt ang isang buong syudad. Kalaunan, bumalik sila sa inn kung saan sa wakas ay muling nagkita sina Ren at Toa. Taos-pusong nagpasalamat si Toa kay Mako at sa iba pa dahil sa pagligtas sa kanya. Habang muli siyang tiningnan ng maigi ni Mako at napagtanto na kamukhang kamukha niya si Hasegawa Nekumi, ang kanyang junior mula sa Earth, na ang tanging malaking pagkakaiba lang ay ang kulay ng buhok niya. Matapos ang lahat ng pinagdaanan nila, nakatulog din kalaunan ang mga babae, at inakala ni Tomo na natapos ng perpekto ang buong sitwasyon. Gayunpaman, hindi nakalimutan ni Mako na ginawang construction material ng mga servant niya ang kalahati ng bayan. Kalmado siyang humingi ng spider silk kay Mio, iginapos ang 2 pasimuno ng gulo, pinasalamatan sila sa pagligtas kay Toa, at pagkatapos ay ipinaalala sa kanila ang gabundok na pinsala sa ari-arian na ginawa nila. Bago pa makapagtanggol ang alinman sa kanila, pinalipad niya sila palayo para pagnilayan ang kanilang mga ginawa.
Sa wakas ay nadiskubre na ni Bro ang tamang paraan ng pagdidisiplina para sa dalawang nuclear warhead. Dahil halos nawasak na ang Zetsuya, umalis si Mako at ang mga iniligtas na adventurer papunta sa kalapit na bayan ng Seiche. Sa kalagitnaan ng biyahe, huminto sila sa isa pang Adventurers Guild at inireport na ang Zetsuya ay inatake at winasak ng mga halimaw. Kahit nakatakas ang lahat, sa totoo lang, binura ni Tomo ang mga alaala ng mga residente tungkol sa totoong nangyari, kaya tanging sina Toa at Ren lang ang nakakaalam sa katotohanan. Nang magtanong ang receptionist kung nasa paligid pa ang mga halimaw na iyon, ipinaliwanag ng grupo na natalo na sila ni Tomo at Mio, at idinagdag na parehong lagpas level 1000 ang dalawang babae. Siyempre, inisip ng receptionist na puro sila kalokohan dahil parang imposible ang ganoon kataas na level. Mas malala pa, nawasak ang Zetsuya bago pa man kumalat ang balita tungkol sa registration nila, ibig sabihin ay kailangang mag-register ulit mula sa simula ni Mako, Tomo, at Mio. Napagtanto din ni Mako na ang patuloy na pagmamasama ng loob ni Tomo at Mio ay maaaring bumura ng isa pang syudad mula sa mapa. Kaya nakaisip siya ng matalinong paraan para paghiwalayin sila. Kinwentuhan niya si Tomo tungkol sa isang samurai na naglakbay mag-isa para palakasin ang sarili at agad namang kumagat sa pain si Tomo. Naniniwalang kailangan din niya ng mas maraming karanasan para mapataas ang kanyang level, humingi siya ng permiso kay Mako para magsanay sa wilderness. Pumayag si Mako, habang lihim namang nagdiwang si Mio sa loob-loob niya dahil sa wakas ay inalis na ng pinakamalaki niyang kalaban ang sarili nito mula sa battlefield. Gayunpaman, hindi ibig sabihin na naging mapayapa ang paglalakbay sa pagkawala ni Tomo. Habang nagpapatuloy sila patungong Seiche, naramdaman ni Mako gamit ang kanyang sekai na may papalapit na mga killer bee at inutusan si Mio na asikasuhin ang mga ito. Casual niyang hiniwa-hiwa ang buong kawan gamit ang mga wind blade na nagpahanga sa mga adventurer. Gusto sanang magpatuloy ni Mako, ngunit iginiit ni Toa na dapat nilang kunin ang mga mamahaling materyales mula sa mga bangkay. Noong una ay sinubukan ni Mako na panoorin siyang magtrabaho, ngunit nang simulan na niyang katayin ang mga patay na halimaw na parang naghahanda ng barbecue para mamayang gabi, agad na nag-file ng resignation ang kanyang tiyan. Nagpatuloy sila sa pakikipaglaban sa mga halimaw sa daan, at sa kalagitnaan ng paglalakbay, formal na pinangalanan ni Mako ang kanyang negosyo bilang Kuzunoe Trading Company. Hindi nagtagal pagkatapos noon, nakasalubong nila ang mas bihira pang uri ng mga bubuyog na kilala bilang Ruby Eyes. Muling inutusan ni Mako si Mio na patayin sila, ngunit agad na nagmakaawa ang mga adventurer sa kanya na huwag sirain ang mga mahalagang parte. Nainis si Mio sa lahat ng buwisit na kondisyong ito kaya sinabihan niya si Mako na siya na lang ang gumawa. Inilabas ni Mako ang kanyang pana, kalmadong tinarget ang weak point ng bawat halimaw, at halos agad-agad na nilipol ang buong kawan nang hindi sinisira ang mga mamahaling materyales. Namangha ang lahat habang nakatitig sa kanya sa loob ng halos 2 segundo bago nanaig ang kapitalismo at sinimulan nilang pagnakawan ang mga bangkay. Pagsapit nila sa Seiche, nakakolekta na sila ng 12 Ruby Eyes. Sa Adventurers Guild, nagpasalamat si Toa kay Mako dahil nakatulong ang paglalakbay nila para mag-level up siya. Habang tiningnan naman ni Mako ang sarili niyang level at natuklasang stock pa rin siya sa level 1. Nakapatay na ang lalaking ito ng mga halimaw na kayang gawing pataba ang mga normal na adventurer. Ngunit ayon sa system, parang kakagawa lang ng karakter niya. Habang tumitingin sa mga available na trabaho, napansin ni Mako ang isang S-rank quest mula sa isang trading company na naghahanap ng mga Ruby Eyes. Dahil may 12 piraso na siyang nakatambak sa inventory niya, tinanggap niya ang matatawag na free money na ito. Hinati ng grupo ang lahat ng nakolekta nila, kung saan itinabilang ni Mako ang mga Ruby Eyes at ilang mamahaling materyales habang ibinigay na ang natira sa iba. Bago maghiwa-hiwalay, nagpalitan sila ng contact information gamit ang kanilang adventurer license cards, na nakakatawag at nakaka-access pala ng impormasyon dahil kahit sa mga fantasy world ngayon ay may mga smartphone na. Pagkatapos ay nagmungkahi si Mako na magkaroon ng isang huling hapunan ng magkakasama. Sa oras ng selebrasyon, formal niyang nakilala ang mga kasamahan ni Toa. Si Luisa ay isang gunner, si Hazel ay isang alchemy master, at si Ranina ay isang priest knight. Nagdesisyon si Ranina na hamanin si Mako sa arm wrestling, malamang iniisip na madaling talunin ang payat na level 1 na katulad niya. Madaling pinulbos ni Mako si Ranina, muling ipinapaalala sa lahat na ang level niya ay isa lamang fake news. Naging mas seryoso ang sitwasyon nang binalaan ni Toa si Mako tungkol sa kanyang S-rank quest. Lumalabas na may mga nakakabahalang chismis tungkol sa Rembrandt Trading Company kung saan may mga masasamang nangyayari sa mga adventurer na nagtatrabaho para sa kanila. Naging maingat si Mako at palihim na sinuri ang mga Ruby Eyes bago bumalik sa kanyang kwarto.
Kashare niya si Mio sa kwarto at agad nitong sinimulang i-imagine kung gaano ka-romantic ang mangyayari sa gabing iyon. Inisip pa niyang sirain ang isang kama para wala ng choice si Mako kundi matulog sa tabi niya. Sa kasamaang palad para sa Spider Waifu, ang romantic awareness ni Mako ay kasing manhid ng pader kaya agad siyang natulog. Kinabukasan, nadiskubre ni Mako na kayanan niyang gumawa ng sarili niyang mga mist gates. Doon, nakilala niya ang clone ni Tomo at muling nakita si Emma na nagsisilbi na ngayon bilang sekretary niya. Inireport ni Emma na ang bawat lahi ay nagsisimula na sa kani-kanilang naka-assign na tungkulin at nagsimula na ang konstruksyon ng isang napakalaking kastilyo para kay Mako na idinisenyo base sa isa mula sa kanyang mga alaala. Samantala, hindi pa rin nakikipag-ugnayan sa kanila si Tomo simula nang umalis ito para magsanay, kaya nag-alala si Mako kung ano na ang kalagayan niya. Bago pa man niya ito maisip ng matagal, masayang kinaladkad siya ng Dwarf Chief patungo sa kanilang workshop. Proud na ipinakita ng mga dwarf ang ilang set ng armor na ginawa nila partikular para sa kanya, para lang ipaliwanag ni Mako na isa siyang archer at hindi niya kailangang maglakad ng nakasuot na parang isang medieval na refrigerator. Mukhang labis na nanlumo ang mga dwarf hanggang sa mapansin ni Mako ang isang coat na talagang bagay sa kanya. Nalaman niya na idinisenyo ito ni Beren para higupin ang napakalakas niyang mana, kahit pa casual na nagbabala si Beren na baka sapat ang higupin ito para patayin siya agad. Tila narinig ito ni Mako at naisip na, ayos yan, bago niya pa rin ito sinuot. Nagulat ang lahat dahil walang nangyari. Ipinaliwanag ni Beren na kayang magpalit ng kulay ng coat depende kung mas gusto ni Mako ng mas matibay na depensa o mas mabilis na paggalaw. Sa kasamaang palad, sadyang napakalakas ng mana ni Mako kahit para sa kagamitang ito, kaya kalaunan ay umabot ang coat sa limitasyon nito at nasira. Nagtanong si Mako kung kaya ba ni Beren na gumawa ng mas matibay, at masiglang nangako si Beren na sa susunod ay gagawa siya ng bagay na talagang may kakayahang patayin siya. Agad namang napaisip si Mako kung ang dwarf ba na ito ay isang armor smith o isang assassin na may napakagandang customer service. Samantala, natutunan na ng mga alp na mag-transform sa anyong tao gamit ang mahika. Pangunahin silang nangongolekta ng mga sangkap para sa komunidad na perpektong bumabagay sa kanila dahil kayang kainin ang katawan nila kahit ang mga pinaka-nakakalasong materyales ng walang nararamdamang epekto. Kinabukasan, dinala ni Mako ang kanyang mga ruby eye sa Rembrandt Trading Company kung saan sinalubong siya ni Presidente Patrick Rembrandt at ng butler nitong si Morris. Kasabay nito, isang adventurer na nagngangalang Lime ang bumisita sa guild at nagtanong kung sino ang kumuha sa Ruby Quest at ibinigay sa kanya ng receptionist ang impormasyon ni Mako. Pagbalik sa kumpanya, pinanindigan ni Mako ang gawa-gawa niyang kwento na hindi siya makapagsalita dahil sa isang sumpa, kaya nakikipag-usap siya gamit ang mga mahiwagang written bubble. Nang magpakilala siya bilang isang level 1 at E-rank na adventurer, biglang nawala ang pananabik ni Patrick. Inakala niya na si Mako ay isa na namang ilusyonadong baguhan na tumanggap ng S-rank quest dahil mas nauna ang bilib sa sarili kaysa sa common sense. Pagkatapos ay casual na inilabas ni Mako ang mga ruby eye. Agad na natahimik si Patrick, sinuri ang mga ito, kinumpirmang totoo ang mga ito, at humingi ng tawad dahil sa panghuhusga sa kanya. Nagtanong si Mako kung bakit kailangan niya ang mga ito, at ipinagtapat ni Patrick na ang kanyang asawa at mga anak na babae ay nagdurusa sa isang level 8 na sumpa. Ang mga ruby eye ay sangkap para sa isang mahiwagang gamot na tinatawag na ambrosia na posibleng makapagpagaling sa kanila. Naawa sa kanya si Mako at sinabing may kilala siyang isang alchemy master na pwedeng makatulong na gumawa ng gamot. Ipinaliwanag ni Patrick na kailangan pa nila ng mas maraming ruby eye bago sila makagawa ng sapat na lunas, ngunit basta na lang inabot ni Mako ang lahat ng nakolekta niyang ruby eye. Umaapaw ang pasasalamat ni Patrick at ng kanyang mga tagapagsilbi dahil niluutos lang ng misteryosong level 1 merchant na ito ang isang problema na hindi na kaya ng napakaraming adventurer. Inasikaso ni Patrick ang mga papeles ng quest at binati si Mako ng good luck sa parating na exam niya para sa Merchant Guild registration. Natigilan si Mako dahil walang nag-abalang magbanggit na may exam pala. Sa Merchant Guild, ipinaliwanag ng receptionist na kailangan munang pumasa sa isang written test bago sundan ng isang practical material gathering test para makapagparehistro. Kung babagsak si Mako, hindi siya pwedeng sumubok ulit sa loob ng 6 na buwan. Dahil ayaw niyang isugal ang kalahating taon, bumili si Mako ng isang mahal na study book. Ngunit pagbukas niya pa lang dito, pinagsisihan na niya ang paggastos niya ng pera dahil ang material na inaakala niyang napakahirap ay basic na elementary school mathematics lang pala. Maling nabasa ng receptionist ang ekspresyon niya at ipinaliwanag na napakahirap daw ng exam. Kailangan itong kunin ni Mako agad-agad.
Makalipas ang 5 minuto, natapos na niya ang buong exam ng may halos perfect score, kaya napaisip ang examiner sa realidad, habang napaisip naman si Mako kung ginawa ba ng mga goblin ang sistema ng edukasyon sa mundong ito. Para sa practical test, kailangang pumili ng random si Mako ng isang item at makakuha ng bagay na katumbas o mas mataas ang halaga sa loob ng 3 araw. May pagmamalaking ipinaliwanag ng examiner kung gaano kabihira ang mga materyales na ito sa pag-aakalang magduduse si Mako sa isang mapanganib na expedition. Naalala ni Mako ang lahat ng kung ano-anong monster loot na nakatago lang sa kanyang inventory at basta na lang inilapag ang ilan sa mga ito sa ibabaw ng desk. Agad na wala ang kumpiyansa ng examiner. Samantala, napakaganda ng takbo ng wilderness training ni Tomo dahil casual lang niyang tinalo ang isang dambuhalang halimaw na alimango at nagdiwang sa pamamagitan ng pagkain nito kasama ang kanyang mga kasamahan. Gayunpaman, natapos ang mapayapa niyang training nang may dumating na isang demi-human na may dalang mensahe mula kay Emma na nagsasabing pumasok si Mio sa memory vault ni Mako. Agad na umiral ang selos ni Tomo at dali-dali siyang umuwi na parang may nagsabi sa kanya na na-unlock ng ibang babae ang cellphone ng boyfriend niya. Pagbalik niya, pilit niyang inalam kung pinakikialaman ba ni Mio ang mga alaala ni Mako. Tiniyak sa kanya ni Emma na tina-translate lang ito ni Mio, ngunit mas lalo pang naghinala si Tomo at nagtanong kung may nangyari ba kina Mio at Mako habang wala siya. Likas namang iniba ni Mio ang usapan, kaya naman mas lalo siyang nagmukhang 10 beses na mas guilty. Kalaunan, pumunta si Mako sa isang restaurant ngunit muli siyang tinalo ng language barrier. Sinubukan niyang umorder ng inaakala niyang lemonade, ngunit ibang-iba ang dumating sa kanya. Pagkatapos titigan ng kanyang misteryosong inumin, nagsimulang mamis ni Mako ang mga normal na pagkain sa Earth na parang isang war veteran na naaalala ang kanyang tahanan. Sa hindi kalayuan, lihim siyang pinapanood ni Lime habang pinag-uusapan ng mga customer ang mga balita tungkol sa natalong mga killer bee at ang dambuhalang alimainggong pinatay ni Tomo. Pagkatapos matalo sa isa na namang laban kontra sa lokal na pagkain, umatras si Mako pabalik sa demiplane at inaliw ang sarili gamit ang mga pamilyar na prutas. Ipinaalam pagkatapos sa kanya ng clone ni Tomo na bumaba ang produksyon ng pagkain dahil naging hindi mataya ang panahon sa demiplane. Nagudyok ito kay Mako para pag-usapan ang isa sa mas malalaki niyang plano, ang paggawa ng isang illusionary city na nakatago sa loob ng hamog. Madidiskubre lang ito ng mga tagalabas kapag naligaw sila. At kapag nakapasok na, makakabili sila ng mga pambihirang pagkain at materyales na sa demiplane lang matatagpuan. Ang mga produktong iyon ay kalaunang kakalat sa labas ng mundo na magpapataas sa kanilang reputasyon at halaga. Sa madaling salita, gusto ni Mako na magpatayo ng isang lihim na fantasy Costco na may teleportation fog. Bago pa niya mas mapalawak ang ideyang iyon, nakatanggap siya ng isang agarang telepathic message na nagsasabing nasa panganib daw si Mio. Agad itong inimbestigahan ni Mako para lang paliwanagan ng isang human form na alt na hindi naman talaga naghihingalo si Mio. Habang tina-translate niya ang mga alaala ni Mako, may nadiskubre siyang isang bagay na gustong-gusto niyang panoorin at pinipigilan siya ni Tomo. Nagmamadaling pumunta si Mako sa pag-aakalang may emergency ngunit imbes na iyon ay natagpuan niya ang dalawang babae na nag-aaway dahil nakahanap si Mio ng anime sa mga alaala niya at agad na na-addict dito. Habang si Tomo ay nananatiling loyal sa mga historical drama, dalawang nilalang na may kakayahang pumuksa ng mga hukbo ay nagkakaroon ngayon ng civil war kung aling genre ng telebisyon ang mas maganda. Matapos pakinggan ang kani-kanilang mga paliwanag, pinayagan sila ni Mako na magpatuloy sa panonood, ngunit inutusan niya silang itigil na ang pag-aaway tungkol dito. Nang gabing iyon, pumunta si Mako sa kanilang kwarto at may nadiskubreng panibagong problema. Mayroon lamang 2 kama para sa 3 tao. Hiniling niya kina Tomo at Mio na ibigay sa kanya ang isa, ngunit sa halip ay sinabihan siya ng mga uhaw na lunatikong ito na mamili kung sino sa kanila ang gusto niyang makatabi sa kama. Tumanggi si Mako na pumasok sa patibong na iyon dahil sino man sa dalawa ang piliin niya, siguradong sisirain ng isa ang gusali. Kaya habang nakahiga sa kama ang dalawang maganda at sobrang lalakas na babae, kusang pinili na lang ng bida na matulog sa isang upuan. Sa kung saan, siguradong personal na nainsulto ang lahat ng harem protagonist na nabubuhay. Kinaumagahan, nakipagkita si Mako kay Hazel para pag-usapan ang paggawa ng gamot para sa pamilya ni Patrick. Habang naghahanda silang umalis, lihim na nakamasid mula sa malayo si Lime at inutusan ng kanyang mga kasamahan na maghanda para sa isang all-out attack. Dumating sina Mako at Hazel sa Rembrandt Trading Company. Kahit na halatang kinakabahan si Hazel dahil may napakalaking impluensya ang kumpanya sa buong lungsod at ayaw niyang galitin ang mga taong may sapat na kapangyarihan para sirain ang kanyang karera. Dinala sila ni Morris sa laboratorio at ipinakita kay Hazel ang recipe para sa ambrosia.
Nagulat si Hazel kung gaano lang kasimple gawin ang gamot, ngunit ipinaliwanag ni Morris na napakahirap na kunin ang kinakailangang likido mula sa mga ruby eye. Nagsimulang mag-ipon ng mana si Hazel at binigkas ang kinakailangang incantation, ngunit mabilis na naiinis si Mako dahil walang tigil sa pagpupuri sa Diyosa ang spell. Lumalabas na maging ang paggawa ng gamot ay may kasamang sapilitang patalastas para sa babaeng kinasusukluman niya. Napansin din ni Mako na hindi epektibo ang pamamaraan ni Hazel, kaya lihim siyang nakialam sa proseso at tinulungang patatagin ito nang hindi ipinapalam kung ano ang ginagawa niya. Habang nagtatrabaho, nagtanong si Hazel kung bakit sila gumagamit ng mga ruby eye sa halip na ang orihinal na sangkap. Ipinaliwanag ni Morris na napakabihira ng mga totoong bulaklak ng ambrosia, kaya ginagamit bilang pamalit ang mga ruby eye dahil kumakain ng mga bubuyog sa mga bulaklak na iyon at napananatili ang ilan sa mga katangian nito. Agad namang nabigyan ng isang business idea si Mako dahil sa impormasyong iyon. Kung paano man siya makakakuha at makakapagtanim ng mga tunay na bulaklak ng ambrosia, maaari itong maging signature product ng Kuzunoe Trading Company. Matagumpay na natapos ni Hazel ang unang bote ng ambrosia, at mabilis itong dinala ni Morris kay Patrick. Habang wala siya, nagpatuloy sa pagtatrabaho sina Mako at Hazel at nakagawa pa sila ng 2 bote na nagbigay sa isinumpang pamilya ni Patrick ng kanilang unang totoong pagkakataon na gumaling. Hindi nagtagal ay nagbalik si Morris na labis ang pagpapanik kaya pabagsak niyang nabuksan ang pinto ng laboratorio na ikinagulat ni Hazel at dahilan para mabitawan niya ang isa sa mga mahahalagang ambrosia potion. Sa kabutihang palad, nasalo ito ni Mako bago pa bumagsak sa sahig, kaya nailigtas sila sa pag-aaksaya ng libu-libong ginto na halaga ng gamot para lang maging pampalasa sa sahig. Agad silang dinala ni Morris kay Patrick na tadtad ng mga sugat. Tila sinubukan niyang painumin ng gamot ang kanyang asawa, ngunit sa sandaling lumapit siya, tuluyan itong nagwala at umatake ng napakabagsik na kinailangan pa ng ilang bantay para pigilan siya. Ipinaliwanag ni Patrick na hindi pa siya nag-react ng ganito dati, ngunit napagtanto ni Hazel na hindi ito isang normal na atake. May nagdagdag ng panibagong epekto sa level 8 na sumpa para partikular na pigilan ng biktima sa pag-inom ng gamot na ang ibig sabihin, kung sino man ang sumumpa sa pamilyang ito ay talagang sinigurado na mananatili silang miserable. Ipinaliwanag ni Patrick na ang kondisyon ng kanyang asawa ay orihinal na nagsimula bilang isang simpleng sinat lang. Ngunit sa halip na gumaling, unti-unti siyang nawalan ng katinoan. Sa pag-aakalang matatapos na rin sa wakas ang bangungot ngayon, napaluhan na lang ng tuluyan si Patrick. Tumanggi si Mako na panoorin siyang sumuko at hiniling na dalhin siya ng direkta sa asawa nito. Plano niyang pigilan siya ng sapat na oras para maipainom ni Patrick ang gamot, ngunit nagdududa si Patrick kung makakaya siyang hawakan ng isang level 1 na adventurer. Mabilis namang ipinaalala sa kanya ni Hazel na ang pekeng level 1 na ito ang mismong halimaw na personal na pumatay sa mga ruby eye. Pagpasok nila, ginamit ni Mako ang amoy ng ambrosia para akitin ang asawa ni Patrick palapit sa kanya at pagkatapos ay gumamit ng judo technique para ipitin siya sa sahig. Habang hawak siya ni Mako, pinilit siya ni Patrick na inumin ang gamot. At makalipas ang ilang sandali, tuluyan na ring nawala ang sumpa. Muling napahagulgol si Patrick, ngunit sa pagkakataong ito ay dahil sa ginhawa. Mabilis nilang ipinainom ang natitirang gamot sa kanyang mga anak na tuluyang nagpagaling sa 3 miyembro ng kanyang pamilya. Nagpasalamat si Patrick kay Mako at natural na isinama ang pagpapasalamat sa Diyosa na agad nakasira sa mood ni Mako dahil, para sa kanya, wala namang naitulong ang walang kwentang babaeng iyon kundi ang panghabang buhay na trauma. Nang mailigtas na ang pamilya, iniwan ni Mako si Hazel para ipagpatuloy ang paggawa ng gamot at nakita niya sina Tomo at Mio na naghihintay sa labas. Sa kasamaang palad, tumagal lang ng mga 5 segundo ang payapa nilang pagkikita bago maglunsad ng sorpresang atake si Lime at ang grupo nito. Umiwas si Mako habang sinadyang seluhin ni Tomo at Mio ang mga atake para lang makita kung gaano kalakas ang mga tanggang ito. Ang sagot ay hindi gaano. Wala man lang naging epekto ang mga atake nila. Tila na pagkamala ni Lime na ang pagiging buhay pa nila ay nangangahulugang may kapangyarihan siyang makipagnegosasyon, kaya inalok niya sina Tomo at Mio ng pwesto sa kanyang grupo. Agad siyang tinanggihan ni Tomo, ngunit nagtanong si Mio kung magkano ang kaya nitong ibayad. Inalok siya ni Lime ng 10 gold at casual na inanunsyo ni Mio na hindi siya makikialam sa laban. Tila handa ng patayin ni Tomo si Mio dahil sa pagtatraidor nito sa kanilang master kapalit ng barya-barya, ngunit nagpapanggap lang pala si Mio. Espesipikong binalaan sila ni Mako na huwag nang ulitin ang insidente sa Zetsuya kung saan ang solusyon nila sa bawat problema ay ang pagwasak sa kalahati ng bayan. Inutusan ni Mako si Tomo na harapin ang mga umaatake at pinulbos niya ang mga ito nang hindi ginugunaw ang buong kapitbahayan sa pagkakataong ito na opisyal na maituturing na character development.
Nang matanto ni Lime na wala na siyang kawala, nagmakaawa siya. Tiningnan ni Tomo ang mga alaala niya at nagdesisyong huwag na siyang patayin. Inamin pagkatapos ni Lime na siya ang may pananagutan sa paglalagay ng inaakala niyang sumpa ng pagtulog sa pamilya ni Patrick. Nagulat si Mako dahil nakakamatay pala talaga ang sumpa, kaya humingi siya ng paliwanag. Ibinunyag ni Lime na ilang buwan na ang nakalipas, isang misteryosong lalaki ang lumapit sa kanya at sinabing nahihirapang makahanap ng trabaho ang mga adventurer na pinupuntirya ng kumpanyang Rembrandt. Iminungkahi ng estranghero na ilagay sa isang hindi nakakasamang sumpa ng pagtulog ang pamilya ni Patrick para muling pag-isipan nito kung paano niya tinatrato ang mga adventurer. Naniwala sa kanya si Lime at pumayag nang hindi namamalayang nakontrol na pala siya para maglagay ng posibleng makamatay na sumpa. Sinuri ni Tomo ang isip niya at kinumpirmang nagsasabi siya ng totoo, kaya hinayaan na siyang mabuhay ni Mako. Gayunpaman, naalala ni Mio na teknikal siyang hindi nakialam sa laban, kaya kinuha niya ang bawat piraso ng ginto ni Lime bilang kabayaran. Baka nga baliw ang Spider-Girl na ito, ngunit hinding-hindi niya palalagpasin ang paniningil. Makalipas ang ilang araw, personal na humingi ng tawad si Lime kay Patrick. Tinanggap ni Patrick ang paumanhin, ngunit nagbabala na magiging labis na limitado na ang mga aktibidad ni Lime bilang isang adventurer. Sumagot si Lime na hindi na rin naman niya planong manatili bilang isang adventurer. Kinalaunan, nakatayo siya sa labas ng ampunan kung saan siya lumaki nang lapitan siya ni Tomo at bigyan ng pamalit na espada na ipinadala ni Mako dahil nasira ang lumang sandata niya noong naglaban sila. Ipinaliwanag ni Lime na may isang tao raw mula sa ampunan na namatay dahil sa kumpanya ng Rembrandt na naging dahilan para magalit siya at mahulog sa bitag ng misteryosong lalaki. Dahil nakitaan siya ng potensyal, inalok ni Tomo si Lime ng panibagong trabaho, ang maging impormante niya, at kapalit nito, tutulungan niyang protektahan ang ampunan. Pumayag si Lime na opisyal na nagbago mula sa palpak na umatake patungo sa isang undercover na empleyado sa napakaikling panahon. Hindi nagtagal ay pinakilos ni Tomo ang bago niyang spy network at narinig na nag-uusap sina Patrick at Morris. Nabanggit nilang maaaring magdulot ng problema sa kanila ang pagbubukas ni Mako ng sarili nitong trading company na agad nagpahinala kay Tomo. Gayunpaman, sa ngayon ay bumalik na ang lahat sa demiplane kung saan inihayag ni Emma ang isang panibagong problema. Nagsisimula ng mawalan ng kumpiyansa ang mga mandirigmang naninirahan doon dahil ang pagsasanay laban kina Mako, Tomo, at Mio ay tuluyang sumisira sa kanilang tiwala sa sarili. Iminungkahi ni Mio na itigil na muna lang nila ang kanilang mga laban, ngunit iginiit ni Tomo na mas lalo lang ipaparamdam nito sa lahat na inabandona sila. Nagdesisyon si Mako na personal itong imbestigahan at inutusan si Tomo na kausapin ng mga Mist Lizard habang inalam naman nila ni Mio at Emma ang kalagayan ng iba pa. Habang naglalakad, narinig nila ang ilang orc na nagrereklamo tungkol sa pagsasanay. Nakaka-depress na nga ang pakikipaglaban kina Tomo at Mio dahil sinasadya ng dalawang ito na magpatama, ngunit mas malala pa si Mako dahil hindi man lang nila siya madaplisan. Isipin mo na lang na ginugol mo ang buong buhay mo sa pagsasanay bilang isang mandirigma para lang gawing tutorial ng isang level 1 na teenager ang bawat sparring session. Hindi nagtagal ay bumalik si Tomo at ini-report na pareho lang ang problema ng mga Mist Lizard. Nakapansin ng isa pang issue si Mako. Halos hindi ibinabahagi ng iba't ibang lahi ang kanilang kaalaman sa pakikipaglaban sa isa't isa. Ipinaliwanag ni Emma na mas gusto ng bawat grupo na ilihim ang kanilang mga teknik, ngunit naisip ni Mako na ang pagsasama-sama ng iba't iba nilang estilo sa pakikipaglaban ay magpapalakas sa lahat. Kaya tinipon niya ang mga orc at Mist Lizard para sa isang espesyal na laban na idinisenyo para sukatin ang kanilang tunay na lakas. Pinili ng bawat lahi ang kanilang pinakamalakas na mandirigma at nagsimula na ang laban. Parehong ibinuhos ng dalawang manlalaban ang lahat nang sa gayon ay nawasak nila ang arena, kaya talagang napabilib si Mako, kahit pa pinanatili niya ang isang seryosong ekspresyon dahil sinabihan siya ni Tomo na huwag silang papurihan ng masyadong mabilis. Nang matapos ang laban, agad na tinawag ni Tomo na mga mahihina ang dalawang mandirigma. Nangatwiran ng isang orc na kahit mukha silang mahina kumpara sa kanya, nakakabilib na ang laban na iyon ayon sa normal na pamantayan. Walang pakialam si Tomo. Ipinaliwanag niya na ang lahat ng naglilingkod kay Mako ay kailangang maging sapat ang lakas balang araw para maasahan, at malayo pa sila sa antas na iyon. Sinubukan siyang pakiusapan ni Mako na bawasan ng kaunti ang pagiging malupit, ngunit hindi siya pinansin ni Tomo na parang isang istriktong magulang na Asyano na nakatingin sa 79% na test score. Dahil ang pakikipaglaban kina Mako, Mio o Tomo ay hindi nagbibigay sa kanila ng kapakipakinabang na sukatan ng kanilang pag-unlad, nag-anunsyo si Tomo ng isang bagong sistema. Kada linggo, maglalaban-laban ang mga lahi sa isa't isa at makakatanggap ng mga ranggo base sa kanilang ipinakita.
Kalaunan ay lalahok din ng mga dwarf at alg. Nag-alala ang ilang mandirigma na baka ibunyag ng mga laban na ito ang mga lihim nilang teknik, ngunit diretsahang sinabi sa kanila ni Tomo na hindi sila sapat na malakas para magkaroon ng mga sikretong karapat-dapat na kawin. Matinding emosyonal na sakit. Ipinaliwanag niya na ang mga ongat sa Rango ay makikilala bilang magagaling na mandirigma. Habang ang sino mang paulit-ulit na mabibigo ay dapat mag-isip ng ibang propesyon dahil hindi naman kinakailangang maging isang mandirigma ang lahat para magsilbi sa demiplane. Hiniling pagkatapos ng mga tagasunod ni Tomo kay Mako na magsabi ng isang nakakainspirasyong mensahe. Sa kasamaang palad, ang pagsasalita sa harap ng publiko lang yata ang tanging kalaban na hindi kayang talunin ng kanyang nakakatawang stats. Dahil sa sobrang kaba, sumang-ayon na lang si Mako kay Tomo na sinasabing wala naman silang kahit anong bagay na karapat-dapat itago sa isa't isa at dapat silang magpalitan ng kaalaman para ang lahat ay lumakas ng sama-sama. Habang nag-iisip pa si Mako kung ano ang itatawag sa sistema, buong pagmamalaking inanunsyo ni Tomo ang pangalang Dimension Ranking. Hindi kumbinsido si Mako na maganda ang pangalan, ngunit tinanggap na ito ng lahat kaya wala na siyang magagawa kundi sundin ang nakararami. Kalaunan, muling sinukat ang kanilang mga level. Nanatili si Mio sa level 1,500 habang umangat naman si Tomo mula 1,320 papuntang 1,340 pagkatapos ng kanyang pagsasanay. Para kay Mako, nakakabilib na ang pagtaas ng 20 levels, lalo na't naiipit pa rin siya sa purgatorio ng level 1. Ngunit dismayado si Tomo dahil umasa siya ng mas malaking pag-angat. Pagbalik sa Adventurers Guild, ipinaliwanag ng receptionist na kulang sila sa tao dahil marami sa mga nangungunang adventurer ang umalis na o na-injure, kaya kailangan nila ng mga makaranasang tao para sanayin ang mga mahihinang grupo. Agad naisip ni Mako ang mga perpektong biktima at hiniling kay Tomo na sanayin si Toa at ang kanyang mga kasamahan. Pumayag si Tomo kahit pa naalala niya kung paano kakaibang nag-react si Mako nang una nitong makita si Toa. Napagtanto niya na posibleng kamukha ni Toa ang isang mahalagang tao mula sa nakaraang buhay nito. At dahil hindi interesado si Tomo na hayaan ng ibang babae na nakawin ang mahalagang oras ng kanyang young master, napagdesisyonan niyang palakasin at gawing independent ang grupo ni Toa sa lalong madaling panahon. Nagsimula ang pagsasanay sa pamamagitan ng paghuli ng grupo sa isang pulutong ng mga Shadow Tail, ngunit sobrang palpak ng kanilang teamwork kaya kinailangan pang makialam ni Tomo para iligtas sila. Matapos durugin ng Pino ang kanilang diskarte, nagdesisyon siyang ituro sa kanila kung paano talaga gumagana ang isang tunay na team. Inutusan si Hazel na pagsamahin ang mahika ng tubig at lupa para gumawa ng isang bitag na putik, pagkatapos ay haluan ito ng lason. Pumuesto si Luisa sa isang lugar kung saan malinaw niyang nakikita ang buong labanan habang hinihintay ni Ranina at Toa ang kanilang pagkakataon. Nang sumugod ang mga Shadow Tail, natrap sila sa nakakalasong putik ni Hazel na ginawa silang mga hindi makagalaw na target para kay Luisa. Ano man ang nakaligtas sa mga tira niya ay direktang hinampes ni Ranina habang nagtago naman si Toa at umatake mula sa likuran. Ipinaliwanag ni Tomo na habang si Ranina ang nagsisilbing frontline fighter, hindi na kailangang ubusin ni Hazel ang lahat ng kanyang mahika sa pagpapagaling sa lahat. Sinabihan pagkatapos ni Tomo na sila na ang susunod na lilinis sa pugad na walang tulong niya. Maaaring hindi nakakabilib ang kanilang mga level, ngunit kung gusto nilang maging magagaling na adventurer, kailangan nilang patuloy na homenin ang mga mas malalakas na kalaban sa halip na magtago sa likod ng maramihang bilang. Bumalik si Tomo sa guild at casual na ipinaalam sa receptionist na ibinigay niya sa team ni Toa ang misyon na puksain ang mga Shadow Tail. Muntik nang masiraan ng bait ang receptionist dahil hindi siya naniniwalang sapat na ang lakas nila. Bago pa siya makareklamo ng mas matagal, pumasok ang grupo ni Toa sa pintuan bitbit ang mga buntot ng dalawang Monkey Lord na nagpapatunay na hindi lang isang pugad ang nilinis nila, kundi dalawa. Maaaring kasama ang psychological warfare sa paraan ng pagsasanay ni Tomo, ngunit mukhang epektibo ito. Samantala, pinapanta ni Mako si Mio patungo sa Tin Eric Forest para maghanap ng mga totoong bulaklak ng ambrosia dahil gusto niya itong maging signature product ng Kuzunoe Trading Company. Bumisita pagkatapos si Mako kay Patrick at nagtanong tungkol sa pag-upa sa isa sa mga tindahan nito. Nagtaka si Patrick kung bakit hindi na lang bumili si Mako ng sarili nitong pag-aari. Ngunit nalaman na ni Mako ang kapalit nito mula sa Merchant Guild. Sa Iron Kingdom, ang pagkakaroon ng sariling tindahan ay posibleng magresulta sa pag-uutos ng gobyerno sa mga mangangalakal na mang-alap ng impormasyon para sa kanila. Pumunta si Mako rito para magbenta ng prutas at hindi para maging isang fantasy CIA. Naintindihan ito ni Patrick at inirekomenda ang pagbubukas ng tindahan sa isang neutral na lungsod na hindi kontrolado ng alinmang kaharian. May kilala pa nga siyang tao roon na pwedeng makatulong. Kaya sinabihan niya si Mako na maghintay habang nakikipag-ugnayan siya.
Samantala, nakarating si Mio sa Teen Eric Forest at agad niyang kinainisan ang lugar dahil wala siyang mahanap na kahit anong masarap kainin. Kasabay nito, pumasok ang isang grupo ng mga taong adventurer sa gubat na walang kam-alay-malay na may dalawang misteryosong elf na nakamasid sa kanila. Mabilis na natalo ang mga nanghimasok at sinabi ng isang elf na nagngangalang Aqua sa kanyang kasamahang si Ares na buhay pa sila. Gayunpaman, nilinaw niya na kung hinawakan nila ang Crimson Lotus, walang pag-aatubili niya sana silang pinatay. Pagbalik sa Demiplane, nagtipon-tipon ang lahat para ipagdiwang ang bagong kumpanya ni Mako. Nagpasalamat si Mako sa kanilang suporta ngunit nahiya siyang magsalita sa harap ng ganoon karaming tao. Kaya sinubukan niyang ipaubaya ang pagbibigay ng talumpati kay Tomo. Tumanggi siya at ipinaalala sa kanya na pumunta ang lahat dahil gusto nilang makarinig ng direkta mula sa kanilang young master. Dinalhan ng clone ni Tomo si Mako ng maiinom at ang casual nitong tapikin ang kanyang ulo, labis na sumaya si Tomo dahil nararamdaman niya ang mga sensasyon ng clone. Nakita ito ni Mio at agad na inactivate ang kanyang jealous wife mode. Dinalhan niya si Mako ng isang pagkain na natuklasan niya at nangarap na romantikong isusubo ito sa kanya, ngunit kinuha lang ni Mako ang pagkain at siya mismo ang kumain nito. Namatay ang buong pantasya ni Mio bago pa man ito umabot sa episode 2. Kinalaunan ay kinaladkad siya ni Tomo palayo dahil karapat-dapat ang lahat na magkaroon ng pagkakataong makasama si Mako kaysa panoorin ang dalawang ito na magkompetensya para sa kanyang atensyon sa buong gabi. Hindi nagtagal, isang arc na nagngangalang Athena ang lumapit kay Mako at buong pagmamalaking ibinalita na mas matagal na niyang kayang panatilihin ang kanyang anyong tao. Ngayon, ibinahagi rin niya ang mga impormasyong nakalap mula sa Tinurak Forest, kabilang ang lokasyon ng mga bulaklak ng ambrosia. Gusto sanang mag-uwi ni Akina ng sample, ngunit may ibang lahi na kumokontrol sa bahaging iyon ng gubat, kaya ang pagkuha ng kahit ano ay maaaring magdulot ng gulo. Nagtanong si Mako kung paano nakakapag-adjust ang mga arc sa pamumuhay sa loob ng Demiplane, at siniguro sa kanya ni Akina na ang lahat ay komportable ng nakapanirahan dahil sa kanya. Ilang sandali pa, lumapit din ang Miss Lizard na si Lee at nagpasalamat din kay Mako. Ang bagong joint training ay nakapagturo na sa kanya ng mga teknik mula sa ibang lahi na nagpapatunay na ang ranking system ni Mako ay ginagawa ng eksakto ang kanyang inaasahan, ang gawing isang komunidad na mas lalong nagiging mapanganib ang isang grupo ng mga palihim at magkakaribal na mandirigma. Ibinunyag ni Lee na nagsimula na rin siyang turuan ni Tomo ng unarmed combat na agad namang ikinabahala ni Mako dahil ang huling bagay na kailangan niya ay ang mag-develop ng personalidad ni Tomo ang buong populasyon. Samantala, nagtanong si Beren kung nag-e-enjoy ba si Mako sa pamumuhay sa loob ng Demiplane. Inamin ni Mako na maganda itong lugar, kahit pa paminsan-minsan ay ginagawang natural disaster ni Tomo at Mio ang mga payapang araw. Pagkatapos ay nagtanong siya kung nagsasawa ba ang mga dwarf dahil bihira silang umalis. Ngunit itinuturing ni Beren na isang paraiso ang Demiplane at sinabing wala na silang iba pang kailangan. Gayunpaman, naku-curious pa rin siya sa mga sandata mula sa labas ng mundo. Kaya pinayagan siya ni Mako na magtrabaho sa bago nilang tindahan sa Sish na nagbigay sa kanya ng pagkakataong pag-aralan ng mga kagamitan ng ibang bansa habang gumagawa ng mga sandata para sa lahat. Hindi nagtagal, buong pagmamalaking ipinakilala ng isang orc ang sarili nito bilang bagong guide para sa mga adventurer na bumibisita sa Mirage City, ang peking settlement na ginawa para makipagkalakalan ng mga produkto ng Demiplane sa mga tagalabas. Nagpasalamat si Mako sa kanya at taos-pusong sumaya ang orc dahil naging kapaki-pakinabang din siya sa wakas. Sa kasamaang palad, naging dahilan ito para palibutan ng buong karamihan si Mako dahil biglang gusto rin ng lahat na makipag-usap ng sarilinan sa kanilang young master. Habang pinagkakaguluhan si Mako ng sarili niyang mga mamamayan, nagreklamo si Mio kay Tomo na gusto niyang personal na ibalita ang tungkol sa mga bulaklak ng ambrosia at ang misteryosong lahi na nagbabantay sa mga ito. Sinabihan siya ni Tomo na maghintay hanggang sa makumpirma na nila ang lahat, ngunit biglang natigil ang pagtatalo nila ng sabay na hindi maramdaman ng dalawang babae ang presensya ni Mako. Sa isang sandali, nagulat sila dahil pakiramdam nila ay tuluyan na siyang naglaho sa mundo. Kalaunan ay bumalik ang kanyang presensya at nagmadali silang tumakbo papunta sa kanya, kung saan natagpuan nilang payapang nagpa-practice ng archery si Mako na parang walang nangyari. Agad siyang niyakap ni Mio habang umiiyak, kaya gulong-gulo si Mako. Nang magtanong si Tomo kung paano siya nagpa-practice, ipinaliwanag ni Mako na inaalis niya ang lahat sa isip niya at nakatuon lang sa target bago bitawan ang palaso. Napagtanto ni Tomo ang nakakakilabot na katotohanan. Sa tuwing pamapana si Mako, pansamantalang nawawala ang kanyang kamalayan at saka bumabalik. Ipinaliwanag ni Mio na kadalasan ang mga patay lang ang walang kamalayan, ibig sabihin ang payapang pagpa-practice ni Mako ng archery ay parang pinapanood siyang paulit-ulit na mamatay at mabuhay muli.
Siniguro sa kanila ni Mako na ayos lang siya, ngunit may napansin si Tomo na mas nakakabaliw. Nadadagdagan ng kanyang mana capacity. Normal lang na nakafix na ang maximum mana ng isang tao mula pa nang ipinanganak. Ngunit, sa tuwing papasok si Mako sa malakamatayang estado na ito at babalik, lumalaki ang kanyang kapasidad. Sa puntong ito, nagiging kasing lakas na ng Diyosa mismo ang kanyang mana, at lumawak din ang Demiplane kasabay niya. Nagbabala si Tomo na kapag nalaman ito ng Diyosa, posibleng mawala ang kanyang katinoan bilang Diyosa. Kaya kailangang mas maingat na pigilan ni Mako ang kanyang kapangyarihan. Kinabukasan, namili si Mako ng mga supply para sa kanyang kumpanya, ngunit pagod ang kanyang isip dahil hindi na siya pwedeng mag-practice ng archery ng normal, habang agresibo ring sinusubukan ni Mio na i-upgrade ang kanilang relasyon kada 5 minuto. Habang malalim ang iniisip, isang bag ng demi-human ang lumipad papunta sa kanya. Nasalo ito ni Mako at isinauli, para lang mapansin na kakaibang magkamukha sila ng demi-human. Bago pa niya maproseso ang katotohanan baka halos tinawag siyang demi-human handsome ng Diyosa, isang babae ang nagsimulang makipaglandian sa kanya. Doon na tuluyang lumingon-lingon si Mako at nagulat nang mapagtantong hindi sinasadyang napadpad pala siya sa isang red light district. Namili lang ang bida ng mga supply para sa negosyo ngunit nauwi sa pagtingin ng ibang klaseng inventaryo. Bago pa man may mangyari, kinaladkad na siya ni Tomo at Mio palayo. Parehong galit ang dalawa at nagtanong kung hindi pa ba sila sapat para sa kanya. Sa totoo lang, pamilya ang turing sa kanila ni Mako, ngunit nakakahiya itong aminin, kaya sa halip ay ibinigay niya ang posibleng pinakapangit na sagot at sinabi sa kanilang walang kinalaman sa kanila ang sadya niya roon. Siyempre, ininterpret nila ito bilang isang deklarasyon ng digmaan. Pinunit ni Tomo at Mio ang kanyang damit at napagtanto ni Mako na humigit kumulang 3 segundo na lang bago siya maging biktima ng sarili niyang harem. Kaya tumakas siya gamit ang isang mist gate. Kalaunan, nakita siyang kaawa-awang nakabitin sa isang puno na napapalibutan ng pink na mist at mga sapot ng gagamba na ginawang labis na halata ang buong sitwasyon. Sa kabutihang palad, ipinaalam sa kanya na tapos na sa wakas ang bago niyang protective equipment na nagbigay sa kanya ng perpektong palusot para matakasan ang romantikong bangungot at mabisita si Beren. Sinukat ni Mako ang bagong kagamitan at nasiyahan sa naging resulta. Dumating agad si Mio at humingi ng tawad sa nangyari noong nakaraang gabi. Pinatawad siya ni Mako ngunit pinanggako siyang hindi na niya ito uulitin. Nagtanong siya pagkatapos tungkol sa lahi na nagpoprotekta sa mga bulaklak ng ambrosia. May kumpiyansang sinabi sa kanya ni Mio na ipaubaya na ang lahat sa kanya na siya mismong ayaw marinig ni Mako mula sa isang babae na ang paraan sa paglutas ng problema ay karaniwang nagsisimula sa pagpatay. Kaya nagdesisyon siyang samahan siya. Naglakbay ang dalawa papunta sa Tinurak Forest at mabilis nilang napansin na may sumusunod sa kanila. Kaya tinakasan nila ang mga sumusunod sa kanila bago magpatuloy papasok ng mas malalim. Kalaunan ay natagpuan nila ang mga bulaklak ng ambrosia at nagulat si Mako nang mapansin kung gaano kalusog ang mga ito. Malinaw na maingat itong inaalagaan, ibig sabihin ay tiyak na may nagpoprotekta at nagpapalago sa mga ito. Habang naglalakad sila sa mad-ulash na lupa, naalala ni Mako nang hawakan niya ang kamay ng kanyang kapatid na babae pabalik sa Earth at casual na hiniling kay Mio na hawakan ang kamay niya para hindi siya mahulog. Agad na umabot sa pinakamatinding kaligayahan si Mio at malamang na nagsimula ng planuhin ang kanilang kasal sa kanyang isip. Ngunit pinatay ang romantikong sandali na iyon nang lumitaw sina Aqua at Ares sa harap nila. Maiintindihan kung bakit inis na inis si Mio na naabala ang kanyang once-in-a-lifetime na pag-hold ng hands. Dumating din ang mga human adventurer at naghandang nakawin ang mga bulaklak kaya inakala nina Aqua at Ares na magkakasabwat ang lahat bilang mga magnanakaw. Umatake si Ares gamit ang mahika ng yelo habang nagtanong ang isa sa mga babaeng adventurer kung bakit hindi lumalaban si Mako. Namukan siya ni Mako bilang ang parehong babaeng nakita niya sa Red Light District, ngunit walang oras para imbestigahan iyon. Madali niyang napigilan ang atake ng yelo ni Ares, kaya sinundan niya ito ng mga nag-aapoy na palaso, na hinarang naman ni Mako gamit ang defensive sekai. Inakala niya na kaya niyang pakalmayan ng lahat hanggang sa mapansin niya si Mio sa likuran niya na nagpapalabas ng sapat na murderous intent na aabot na sa antas ng national emergency. Kinontak ni Tomo si Mako sa pamamagitan ng telepathy, kaya agad siyang humingi ng backup. Sa kasamaang palad, masama pa rin ang loob ni Tomo dahil mag-isa siyang sumama kay Mio at hinawakan pa ang kamay nito, kaya tumanggi siya. Napilitang makipagnegosasyon si Mako sa sarili niyang tagasunod sa gitna ng aktibong labanan at kalaunan ay nasuhulan niya ito ng permiso para gumawa ng katana at magtanim ng palay sa loob ng demiplane. Agad na naging matulungin si Tomo dahil lumalabas sa pwedeng mabili ang mga world-ending dragon gamit ang agrikultura ng Japan.
Sinabihan niya si Mako na iliga ang atensyon ng mga human adventurer habang nagbubukas siya ng mist gate sa ilalim nila at ililipat sila sa Mirage City. Para naman kay Mio, inirekomenda ni Tomo na pakainin ito ng paborito nitong pagkain. Sinunod ni Mako ang plano, puwersahang pinapasok ang mga adventurer sa mist gate bago alukin si Mio ng kaunti niyang dugo. Agad na kumalma si Mio na parang isang galit na pusa na binigyan ng premium na tuna, pagkatapos ay ginamit ang dark magic para higupin ang mana nina Aqua at Ares, para pigilan silang muling umatake. Pinahawakan ni Mako kay Mio ang dalawa at ipinaliwanag na hindi kailanman naging intensyon nilang nakawin ang mga bulaklak ng ambrosia. Gusto lang niyang makipagdegosasyon. Kalaunan ay dinala sila nina Aqua at Ares sa kanilang nayon at habang naglalakbay, nakaramdam si Mako ng isang pamilyar na magical barrier na nagtatago sa settlement. Pagpasok nila, nakilala nila ang mga elder at ang kanilang kinatawan na si Nell, na ipinakilala ang kanyang mga tao bilang mga forest ogre. Naguluhan si Mio dahil kamukhang kamukha sila ng mga elf, ngunit ipinaliwanag ng anak ni Nell na si Adono na kahit pisikal silang magkapareho, magkaiba naman ang kanilang layunin. Nakadepende ang mga elf sa gubat para mabuhay, samantalang nabubuhay ang mga forest ogre para protektahan ang mga ito. Kinwestiyon ni Adono kung hanggang kailan pa sila makakapanatiling nakatago, lalo na't humihina na ang dragon barrier na nagpoprotekta sa kanilang nayon. Nagpakilala si Mako bilang isang hamak na mga ngalakal lang na naghahanap ng mga medicinal ingredient, ngunit nagulat si Adono at naging kaduda-duda ang paliwanag na iyon para sa kanya, dahil ang mga ngalakal na ito ay nagagawang casual na harangin ang mga atake na kayang pumulbos sa mga normal na adventurer. Patuloy siyang tinanong ng mga elder, ngunit walang agad na nangyaring gulo. Kalaunan, humingi ng tawad sina Aqua at Ares sa pag-atake sa kanya at hiniling kay Mako na makipagkita sa kanilang master na si Mondo. Pumasok si Mondo sa pamamagitan ng direktang pagwasak sa pader dahil tila hindi sapat ang pinto para maging madrama. Masigla niyang hinawakan ng kamay ni Mako at patuloy itong inalog na naging isang nakakamatay na pagkakamali dahil napansin ni Mio na may ibang tao na mas matagal na nakahawak sa kamay ng kanyang master kaysa sa kanya. Isang suntok ng selos ang ibinigay ni Mio na naging dahilan para tumalsik si Mondo patawid sa silid. Kalaunan ay naghinala si Mako kina Mondo at Adono at inutusan si Mio na palihim silang imbestigahan. Sobrang nasabik si Mio dahil naalala niya ang mga especially iya mula sa mga alaala ni Mako at sa wakas ay makakapag-roleplay na rin siya ng isa. Matapos mangalap ng impormasyon, inireport niya na parang may sumasanib kay Mondo. Habang palihim naman na nakikipag-ugnayan si Adono sa mga demonyo. Nang gabing iyon, naghanda ng piging ang mga forest ogre para kay Mako, ngunit napansin niya na nag-aaway sina Mondo at Adono. Bago pa may makapag-react, isang tila kalansay na nilalang ang biglang palm unit palabas mula sa katawan ni Mondo at pinatay si Adono. Hinarap ito ni Mako, at ipinaliwanag ng halimaw na hinigop nito ang life force ni Mondo, ngunit hinayaan siyang mabuhay. Habang si Adono naman ay kailangang mamatay dahil sa koneksyon niya sa isang partikular na babae. Dahil sa mga taon ng karanasan sa paglalaro na sa wakas ay nagamit din, agad na nakilala ni Mako ang nilalang bilang isang leech. Sinubukan ng leech na gumamit ng status magic laban sa kanya, ngunit dahil sa resistance ni Mako, naging ganap na walang epekto ang atake. Pagkatapos ay nagamit ni Mako sa hindi malamang paraan ng dark magic ni Mio upang higupin ang mana ng leech habang nagkakast ito, kaya tuluyan itong natalo. Dumating si Tomo pagkatapos at inilipat ang tal-unang leech gamit ang isang mist gate upang ma-interrogate nila ito mamaya. Nagulat ang mga forest ogre na ang inaakala nilang ordinaryong mga ngalakal ay tiniklop lang na parang labada ang isang undead na halimaw, at casual nilang inamin na balak nilang patayin si Mako pagkatapos ng piging. Siyempre, talagang nakaramdam ng matinding takot si Mako dahil ang hapunan pala ay nakatakdang magtapos sa pagpatay sa kanya. Nilapitan ni Tomo si Nell, ngunit hindi niya ito agad nakilala. Ipinaalala ni Tomo sa kanya na siya ang dragon na mismong gumawa ng mist barrier na nagpoprotekta sa kanilang nayon. Muntik nang humiwalay ang kaluluwa ni Nell sa kanyang katawan nang tuluyan niyang ma-realize kung sino ang kausap niya. Agad niyang inutusan ng lahat na yumukod sa harap ni Tomo, ngunit itinaman niya ito at sinabing kay Mako sila yumukod dahil siya ang kanyang master. Ang revelasyong iyon ay malamang na lalong sumira sa pilit na pagpapanggap ni Mako bilang isang kapani-pani walang ordinaryong mga ngalakal. Pagbalik sa demi-plane, in-interrogate nila ang leech. Tinanong ni Mako kung bakit siya pumasok ng lihim sa nayon at ipinaliwanag ng leech na gusto niyang pag-aralan ng mga forest ogre at ang kanilang mga abilidad. Tinanong naman ni Tomo kung bakit niya tinalikuran ng pagiging tao para maging undead. Ibinunyag ng leech na ang tunay niyang layunin ay maging isang grant na pinaniniwalaan niyang isang species na mas angat sa mga tao bago siya nagtanong kung paano siya natalo ni Mako.
Casual na ipinaliwanag ni Mako na hinigop niya ang mana ng leech habang nagkakast ito. Agad itong pinabulaanan ng leech dahil ang paggawa nito ay mangangailangan ng napakalaking halaga ng mana. Muntik nang patayin ni Tomo at Mio ang leech dahil sa pagbintang sa kanilang master na sinungaling, ngunit pinakalma sila ni Mako bago mauwi sa execution ng kanyang interogasyon. Sa halip, nagtanong si Mako kung mayroong anumang spellbox ang leech na maaari niyang bilhin. Inisip ng leech na iniinsulto siya ni Mako, ngunit ipinaliwanag ni Mako na halos lahat ng alam niya tungkol sa mahika ay nagmula lamang sa isang pahina na isinulat ni Emma para sa kanya. Sa puntong ito, kahit ang leech ay malamang napapaisip kung paano naging mas malakas ang Angus na ito kaysa sa sinuman. Iminungkahi ni Tomo na panatilihin siya bilang guro ni Mako sa mahika. Napagtanto din niya kung bakit gustong maging Grant ng leech. Alam niyang may mga mundo sa labas ng nilikha ng Diyosa at naniniwala siyang may kakayahan ng mga Grant na maglakbay sa pagitan ng mga ito. Ang marinig ito ay agad na kumuha sa atensyon ni Mako dahil maaaring mga hulugan ito na makakabalik siya sa Earth. Mabilis na sinira ni Tomo ang pag-asang iyon. Ipinaliwanag niya na ang mga Grant ay hindi isang lahi na may kakayahang maglakbay sa pagitan ng mga mundo. Ang Grant ay pangalan lamang na ibinibigay sa mga taong nagtagumpay na gawin ito. Marami na ang sumubok ng dimensional travel, ngunit halos lahat ay namatay. Kahit pa ang Diyosa mismo ang magbukas ng daan, ang tsansa na mabuhay ay mananatiling mas mababa pa sa 10%. Dahil gusto ni Mako na matuto ng mahika at kailangan ng leech ng bagong layunin, iminungkahi ni Tomo na bumuo ng kontrata sa pagitan nila. Pareho silang pumayag, bagaman kinailangan ni Mako na pigilan ang kanyang napakalaking mana para gumana ang ritual. Nang matapos ang kontrata, bumalik ang anyong tao ng leech at malugod na tinanggap ang bago niyang buhay bilang lingkod ni Mako. Pinangalanan siya ni Mako na Shiki, at agad na ipinaalam ni Tomo sa pinakabagong empleyado na marami pa siyang kailangang habulin. Sa kasamaang palad, naantala ang orientation dahil sa isang napakalakas na pagsabog. Biglang natomba si Tomo at humingi ng tawad dahil napagtanto niyang may nangyaring napakasama. Inutusan ni Mako si Mio na patigilin ang pagdurugo nito habang nagmamadali siyang pumunta sa pinagmulan ng pagsabog kasama si Shiki. Sinubukan ni Shiki na sumunod ngunit agad siyang natomba dahil hindi pa siya sanay sa bago niyang katawang tao. Sa halip na mag-aksaya ng mana para piliting sumunod, nagpaiwan siya at sinimulang gamutin ang mga sugatan, kaya nagulat si Mako sa kanyang mga healing ability. Habang patuloy na tumatakbo si Mako, nakita niya ang ilang malubhang sugatan ng mga residente, kabilang ang isang alki na nagngangalang Hokuto. Agad itong nagbigay ng alarma sa kanya dahil na rin ang pagkakita kay Hokuto sa ganoong kalagayan ay nagpaalala kay Mako ng pakiramdam ng kawalan ng laban na naranasan niya noong mamatay ang pusa niya sa Earth. Gumamit si Shiki ng healing magic, ngunit ang ilang sugat ay higit pa sa kaya niyang pagalingin, kaya humingi siya ng tulong kay Mako. Hindi makapag-cast si Mako ng normal na healing magic at hindi sapat ang isang Kai. Kaya pinagsama niya ang dalawang abilidad na Kai at sa hindi malamang paraan ay nagawang pagalingin ang mga sugat. Kasabay nito, naguluhan siya dahil tila sakop na ng kanyang mana ang buong paligid. Pagkatapos, iniabot sa kanya ng isang babae ang isang pamilyar na kwintas at nakilala ito ni Mako na pagmamay-ari ng batang orc na nakilala niya noong selebrasyon ng kumpanya. Biglang bumigat ang kanyang pakiramdam. Nang tuluyan ng makarating si Mako sa lugar ng pagsabog, nakakita siya ng mga bakas ng mga hindi matatag na mist gate at napagtanto na ang pagsabog ay may kinalaman sa pagkasira ng mga ito. Marami pang gate ang lumitaw at mula sa mga ito ay naramdaman niya ang clone ni Tomo, ang batang orc, at ilang mga adventurer. Isa-isa, nagsimulang maglaho ang mga gate. Naalala ni Mako ang paliwanag ni Mio na naglalaho ang kamalayan ng isang tao kapag namamatay sila, at nagsimulang maging malinaw sa kanya ang kalunos-lunos na katotohanan. Tuluyan ng nabunyag ang katotohanan. Ang babaeng nakilala ni Mako sa Red Light District ay tina-target na pala siya sa simula pa lang. Siya at ang kanyang mga kasamahang adventurer ay pumasok sa Mirage City at nagnakaw ng mga mahahalagang sandata at iba pang gamit. Habang tumatakas, nakita sila ng batang orc at ng ilang residente na sinubukang pigilan sila. Sa pagpanik, itinapon ng babae ang isa sa mga ninakaw na bag. Sa kasamaang palad, ang nasa loob nito ay isa sa mga mana-absorbing ring ni Mako. Desperadong gumawa ng water barrier ang clone ni Tomo upang protektahan ang lahat. Ngunit masyadong malakas ang pagsabog at tuluyan itong nawasak ang barrier, kaya namatay ang mga taong malapit doon. Ang pagsabog ay lumikha rin ng isang hindi matatag na mist gate na nagbigay daan para makatakas ang babae pabalik sa siege. Habang nag-aalala pa rin siya tungkol sa mga ninakaw na sandata, bigla siyang pinalibutan ng hamog. Lumabas si Mako nang wala ang kanyang maskara na may emosyong napakakatakot kaya tila nanigas pati ang hangin sa paligid.
Tiningnan ng babae ang kanyang mukha at sinimulang insultuhan ang kanyang itsura dahil tila pati ang kanyang survival instinct ay napatay rin sa pagsabog. Hindi nag-react si Mako. Pinagsisisihan lamang niya na hindi niya pinatay ang babae noong unang beses silang nagkita. Ipinagmalaki niya na siya ay isang level 96 na hunter, ngunit walang pakialam dito si Mako. Humugot siya ng isang tradisyonal na sandata ng mga orc at lumapit sa kanya. Naunang umatake ang babae, ngunit walang kahirap-hirap na pinutol ni Mako ang dalawang kamay nito at itinumba siya, at sinabing nararapat lang sa kanya ang lahat ng nangyayari. Sa matinding takot, nagmakaawa siya na lumayo si Mako. Nakakarindi na lang para kay Mako ang boses niya, at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, sinadya niyang pumatay ng kapwa-tao. Pagkatapos ay nagsimulang tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Napaisip si Mako kung umiiyak ba siya dahil nanadya siyang kumitil ng buhay o dahil napakaraming inosenteng tao ang namatay sa pagsabog. Kinabukasan, nagsagawa si Mako ng isang tradisyonal na libing ng mga orc para sa lahat ng namatay at nagpanggap na ayos lang siya. Kinalaunan ay sinabi niya kay Tomo ang tungkol sa pagkakita niya sa mga alaala ng babae at ang pagpatay niya rito. Imbes na mabagabag, naging proud pa si Tomo dahil naniniwala siyang umakto na sa wakas si Mako bilang tunay na pinuno ng Demiplane sa pamamagitan ng personal na pagparusa sa taong pumatay sa kanyang mga nasasakupan. Nag-aalala si Mako na baka nagbabago na ang kanyang personalidad dahil sa kanyang mga kontrata, ngunit tinawanan lang ni Tomo ang ideyang ito. Ipinaliwanag ni Shiki na hindi kayang ilipat ng mga servant ang bahagi ng kanilang personalidad sa kanilang master. Naniniwala si Tomo na nagamit ni Mako ang dark magic ni Mio dahil sa koneksyon na nagbibigkis sa kanila. Agad na nagselo si Mio hanggang sa nilinaw ni Tomo na tiwala ang tinutukoy niya at hindi pag-ibig. Ipinaliwanag ni Shiki na maaaring magamit ni Mako ang mga abilidad ng sinumang servant na may malalim siyang koneksyon, bagaman aabutin pa ng oras para matutunan kung paano kontrolin ang mga kapangyarihang ito. Idinagdag ni Tomo na sa panahon ng mga emergency, maaaring kusang lumabas ang abilidad ng isang servant sa pamamagitan ng kanilang master kung sapat ang lakas ng kanilang koneksyon. Natural na binaliwala ni Mio ang edukasyonal na bahagi at nag-focus ng buo sa katotohanan na mas naunang ginamit ni Mako ang kapangyarihan ni Tomo kaysa sa kanya, na nagsimula na naman ng isa pang pagtatalo kung sino sa kanila ang mas malapit sa kanya. Kahit pagkatapos ng libing, nakahanap pa rin ang dalawang ito ng oras para magpaligsahan. Gayunpaman, sineseryoso ni Mako ang trahedya at agad na binago ang pamamalakad sa Mirage City. Inutusan niya si Emma na magtayo ng mga pader na poprotekta sa buong pamayanan, lalo na sa mga lugar kung saan naroon ang mga bata at mas mahihinang residente. Nagpatupad din ng mga dwarf ng mas mahigpit na mga patakaran sa warehouse, kabilang ang mabilis na pagtatapon ng mga mapanganib na basura at pagpapabuti sa kaligtasan ng mga storage room para hindi na maulit ang isa pang sakuna. Kinalaunan ay kinausap ni Mako ang mga magulang ng namatay na orc bago niya kausapin ang isa sa mga kaibigan ng bata. Humingi siya ng tawad dahil nabigo siyang protektahan ito, ngunit ipinaalala ng orc kay Mako na minsan na niyang iniligtas ang buong nayo nila. Para sa kanila, ang pag-alay ng kanilang buhay para sa young master ay isang bagay na kusa nilang gagawin. Ang katapatang iyon ay hindi nagpapagaan sa nararamdaman ni Mako. Nangako siya sa sarili niya na aayusin niya ang mga bagay-bagay at pipigilan ang isa pang trahedya. Hindi nagtagal pagkatapos nito, nakipagkita si Mako kay Patrick na nagkwento sa kanya tungkol sa Rotsguard Academy na matatagpuan sa loob ng isang neutral na syudad na perpekto para sa kanyang kumpanya. Ipinakita sa kanya ni Patrick ang isang mapa at nagulat si Mako dahil ang heograpiya ng mundo ay kakaibang kahawig ng Japan. Dahil interesado sa akademya at sa mga clue tungkol sa kanyang mga magulang, nagdesisyon si Mako na umalis sa lalong madaling panahon. Bago umalis, sa wakas ay inamin niyang nagsinungaling siya tungkol sa kanyang sumpa at tinanggal ang kanyang maskara sa harap nina Patrick at Morris. Pareho silang nagulat sa kanyang itsura, ngunit tiniyak ni Patrick kay Mako na walang magbabago sa pagitan nila. Ipinaliwanag niya na kahit noong nakakabahalang binago ng sumpa ang kanyang asawa at mga anak na babae, hindi siya kailanman tumigil sa pagmamahal sa kanila, kaya hindi itsura ang nagdedetermina sa halaga ng isang tao. Na-appreciate ni Mako ang kanyang sinabi. Bagaman ang may kumpara sa tatlong tao na literal na namutate ng isang level 8 na sumpa ay tila isang backhanded compliment na tagos hanggang bayag. Nang malaman ni Tomo at Mio ang tungkol sa paglalakbay, agad silang nagtaka kung bakit si Shiki lang ang isasama ni Mako. Ipinaliwanag ni Mako na si Shiki ay isang dating taong researcher na mas nakakaintindi sa mundong labas kaysa sa kanila. At ang mas mahalaga, hindi tulad ni Tomo at Mio, si Shiki ay walang record ng aksidenteng pagbora ng mga bayan mula sa mapa. Inamin ni Mako na bago mangyari ang trahedya sa Mirage City, komportable siyang manatiling mangmang tungkol sa politika at lipunan ng mundong ito.
Ngayon, napagtanto niyang ang kamangmangan ay maaaring maging dahilan ng pagkamatay ng mga tao, kaya gusto niyang maayos na maintindihan ang mundo habang iniimbestigahan din ang nakaraan ng kanyang mga magulang. Bago umalis, binigyan niya si Tomo ng access sa kanyang mga alaala sa swordsmanship at binigyan naman niya si Mio ng mga alaalang may kinalaman sa mga baril na nagbigay sa dalawang babae ng sapat at mapanganib na mga ideya para gawing imposible ang anumang future insurance premium. Nang maayos na ang lahat, naghanda sina Mako at Shaki na simulan ang kanilang paglalakbay patungong Rotsguard. Ngunit bago pa man sila tuluyang makaalis, biglang narinig ni Mako ang boses ng Diyosa at puwersahan siyang na-teleport sa isang ganap na magkaibang lugar. Paglitaw niya, dalawang malalakas na nilalang na nagngangalang Sofia at Lancer ang umatake sa kanya ng walang babala. Muntik nang mapatay si Mako, ngunit isang hiwa ang pumutol sa ilan sa kanyang mga daliri. Ang kanyang mapayapang school trip ay tumagal ng halos 0 segundo, at muli, personal siyang inihulog ng Diyosa sa panibagong gulo. Samantala, ipinaalam ni Morris kay Patrick na ang pangunahing puwersa ng Limya at Gritonia ay naghahanda para sa isang malaking labanan laban sa mga demonyo. Sa kasamaang palad, nakaladkad na si Mako ng direkta sa digmaang iyon nang hindi man lang nakakatanggap ng kahit anong imbitasyon. Naguguluhan pa rin kung nasaan siya, naalala niyang narinig niya ang boses ng Diyosa ilang sandali bago siya puwersahang na teleport, na nangangahulugang nagdesisyon na naman ang walang kwentang Diyosa na iyon na gamitin siya kung kailan ito gusto. Tiningnan ni Sofia si Mako at inakalang isa siyang uri ng demi-human, kaya napag-isipan niya kung ang isang taong kamukha nito ay talagang bayani ng Diyosa. Maliwanag na kahit sa gitna ng digmaan, nakakatanggap pa rin ng ligaw na pang-iinsulto ang mukha ng lalaking ito. Agad na umatake muli si Sofia, kaya napilitan si Mako na pagsamahin ang mga barrier at strength Enenkai. Ngunit kahit iyon ay hindi sapat para tuluyan siyang mapigilan. Ang mas malala pa, ang kanyang mga naputol na daliri ay dumudugo ng mas malubha kaysa sa inaasahan niya. Kaya itinali niya ang isang bowstring sa sugat upang pabagalin ang pagdurugo. Habang unti-unting naiintindihan ni Mako ang sitwasyon, nalaman niya na kasalukuyang nasa digmaan ng mga tao at demonyo. Habang sina Sofia at ang kanyang kasama ay kumampi sa mga demonyo, sinabihan ni Lancer si Sofia na tapusin si Mako dahil ang presensya nito ang pumipigil sa pag-abante ng hukbo ng mga demonyo. Naisip ni Mako na tumakas papunta sa demi-plane, ngunit baka sundan siya ng dalawang ito sa pamamagitan ng gate. Parang inimbitahan na rin niya ang isang Dragon Hunter at isang kalabang dragon sa sarili niyang tahanan. Kaya imbes na ilagay sa panganib ang lahat doon, nagdesisyon siyang lumaban. Nagpakawala si Mako ng sunod-sunod at mabilis na mga atake, kaya napilitang dumpensa sina Sofia at Lancer. Habang nakadistract sila, inactivate niya ang Concealing Kai at sinubukang tumakas, ngunit biglang lumitaw ang malalaking pader na kristal sa paligid niya. Gumawa si Mako ng mga barrier sa ilalim ng kanyang mga paa at ginamit ito para basagin ang mga kristal, ngunit agad din siyang naabutan ni Sofia at Lancer. Napansin ni Sofia na hindi masyadong sanay si Mako sa totoong labanan. Gayunpaman, dahil sa kanyang mga kakaibang abilidad ay nakakainis siyang kalabanin. Inakala ni Lancer na siguradong pinoprotektahan siya ng Diyosa. Kaya nagsuot si Sofia ng isang espesyal na singsing na ginawa para kanselahin ang divine protection. Muntik nang matawa si Mako rito dahil para protektahan siya ng Diyosa, kailangan muna nitong tumigil sa pagtrato sa kanya na parang basurang pwedeng itapon kahit 5 minuto man lang. Sinabi niya sa kanila na hindi niya kailanman natanggap ang proteksyon nito sa simula pa lang. Habang nag-uusap sila, tuluyan ang napagtanto ni Mako kung sino ang mga kinalaban niya. Si Sofia ay ang tanyag na Dragon Slayer. Habang si Lancer ay hindi lang basta isang malakas na mage, isa siyang totoong dragon. Sinubukan ni Mako na magpaliwanag na isa lamang siyang mangangalakal at wala siyang pakialam sa kanilang digmaan, ngunit natural, walang maniniwala na ang isang level 1 na mangangalakal, na kasalukuyang nakakaligtas sa mga atake ng isang maalamat na Dragon Slayer at ng isang dragon, ay sinusubukan lang talagang magpatakbo ng negosyo. Dahil malinaw na hindi gumagana ang pakikipag-usap, nagdesisyon si Mako na itigil na ang pagpipigil. Tinanggal niya ang mga mana suppressing ring sa kanyang mga daliri at inactivate ang strength Enenkai. Ang biglaang pagsabog ng kapangyarihan ay nagpatalsik kina Sofia at Lancer patalikod na nagbigay kay Mako ng sapat na espasyo para lumipat sa investigative Kai at sundan sila sa gitna ng alikabok. Humugot siya ng isang espesyal na palaso na ginawa ng mga dwarf at itinira ito. Sinubukan itong harangan ni Sofia at Lancer, ngunit biglang nahati ang palaso sa maraming tira at tuluyang bumasag sa kanilang depensa. Agad itong sinundan ni Mako ng isang water arrow. Kumpiyansang sinubukan ni Lancer na harangan ito gamit ang sarili niyang water magic dahil bilang isang dragon, inakala niyang imposibleng matalo siya ng isang kakaibang mangangalakal pagdating sa sarili niyang elemento. Sa kasamaang palad, mas malakas pa ang affinity ni Mako sa tubig.
At naging yelo si Lancer dahil minaliit niya ang human nuclear reactor na nakasuot ng damit mga ngalakal. Ginamit ni Sofia ang pagkakataong iyon para sugurin si Mako at direktang inasinta ang kanyang leeg. Muntik na siyang mapugutan ng ulo at nang umatake ulit si Sofia ng buong lakas, hinaronggan ni Mako ang kanyang espada gamit ang isa sa mga palaso niya. Sobrang nagulat ang lahat, hindi nasira ang palaso habang nabali naman ang espada ni Sofia. Hindi naiwasan ni Mako na humanga sa husay ng pagkakagawa ng mga dwarf dahil mukhang kahit sa kalagitnaan ng isang madugong labanan, may oras pa ang lalaking ito na mag-iwan ng 5-star product review. Biglang hinawakan siya ni Sofia bago pa siya makapag-react habang gumawa naman si Lancer ng napakaraming kristal sa mataas na kalangitan. Gamit ang mga kristal na iyon, paulit-ulit na pinagpalit ni Lancer ang posisyon ni Sofia na nagdala kay Mako paitaas ng paitaas sa ere bago ligtas na bumalik si Sofia sa lupa. Inakala niyang tapos na si Mako dahil gravity na ang bahala sa kanya. Sa kasamaang palad para sa kanya, hindi nabasa ng gravity ang stats ni Mako. Habang nahuhulog, nagpaputok si Mako ng maraming fireball sa mga kristal, sinira ang mga ito at lumikha ng ulan ng mga nag-aapoy na piraso sa buong battlefield sa ibaba. Wala ring sinino ang atake na tumama pareho sa puwersa ng mga demonyo at tao. Pagkatapos ay humigop si Mako ng kapangyarihan mula sa manang nakaimbak sa kanyang mga singsing at bumuo ng isang napakalaking water arrow. Lahat sa battlefield ay nakatitig na lang habang isang higanteng haligi ng tubig ang bumabagsak mula sa langit na parang nag-rage quit lang si Poseidon sa server. Naging yelo ang buong paligid nang bumagsak ang atake habang biglang naglaho si Mako. Sa hindi malamang paraan, nakaligtas sina Sofia at Lancer sa sakuna. Sa paniniwalang malamang na namatay si Mako sa sarili nitong atake. Nangako pa rin si Sofia na kung buhay pa siya kahit paano, siya mismo ang papatay sa kanya sa susunod. Sa kasamaang palad para sa kanyang mental health sa hinaharap, buhay na buhay si Mako. Nang magising na siya, nakita niya sina Tomo at Mio na natutulog sa tabi niya at natuklasan na ang lahat ng kanyang mga sugat, kabilang ang kanyang mga naputol na daliri, ay gumaling sa hindi malamang paraan. Nang magtipon-tipon ang lahat, ipinaliwanag ni Mako kung ano ang nangyari kina Sofia at Lancer. Agad na napagtanto ni Shiki na sinadyang i-teleport ng Diyosa si Mako sa digmaan at minanipula siya para makialam sa hukbo ng mga demonyo. Galit na galit si Mio at malamang na magdedeklara agad ng digmaan sa langit kung bibigyan lang siya ng permiso ni Mako. Ngunit nagulat na lang sila dahil sinisiri ni Mako ang kanyang sarili. Naniniwala siyang naging pabaya siya dahil naging masyado na siyang komportable sa pag-asa sa kanyang labis na lakas. Ipinakita sa kanya ng laban na walang masyadong silbi ang pagkakaroon ng napakalaking mana kung hindi niya kayang ilabas ng maayos ang sapat na dami nito kapag kailangan. Dahil doon, nagdesisyon siyang ipagpatuloy ang pagpunta sa akademya kasama si Shiki para maayos sa pag-aralan ang mahika. Nakipagtalo si Tomo na dapat samahan siya ni Mio dahil maaaring makialam muli ang Diyos sa anumang oras. Tumanggi si Mako at ipinaliwanag na gusto niyang manatiling walang alam ang Diyosa kung gaano talaga kalakas ang kanyang mga servant. Mananatiling nakatago sina Tomo at Mio bilang kanyang mga alas dahil kung gusto ng Diyosa na patuloy na bumato sa kanya ng problema, mas mabuti na magtago si Mako ng ilang nuclear weapons na hindi nito namamalayan. Pagkatapos ay ipinakilala sa kanya ni Tomo ang pinakabago nitong clone na ginawa gamit ang isa sa mga mana ring ni Mako. Pinangalanan ni Mako ang clone na Kamoy at buong pagmamalaking tiniyak ni Tomo sa kanya na hindi dadanasin nito ang sinapit ng dati niyang clone. Pagkatapos ay casual niyang inilarawan si Kamoy na parang anak nila. Agad na sumabog sa selos si Mio dahil tila nilaktawan ni Tomo ang dating kasal at pagbubuntis at dumiretso agad sa pag-angkin na may anak siya sa kanilang master. Samantala, opisyal nang lumipat ang mga forest ogre sa demiplane at pinaplano na ni Tomo na ihanda sila para sa dimensional ranking. Nagbukas na rin ang bago nilang tindahan sa labas ng demiplane, bagaman ang unang customer ay hindi masyadong natuwa nang makakita ng mga demi-human na nagtatrabaho doon. Nag-aatubiling iniabot niya kay Beren ang kanyang nasirang espada para ipaayos, at perpektong ibinalik ito ni Beren sa ayos. Nagdesisyon si Mio na ipakita kung gaano katilim ang naayos na sandata at aksidenteng nahiwa ang pisngi ng customer dahil mukhang walang kwenta ang customer satisfaction maliban na lang kung may damyugo muna. Mabuti na lang, agad siyang ginamot ni Ares. At sa kabila ng aksidenteng facial surgery, lahat ay humanga sa kalidad ng kanilang trabaho. Kahit si Patrick ay namangha sa bagong tindahan ni Mako at sa mga kakaiba ngunit napakagagaling na empleyadong nagpapatakbo nito. Sa mga panahong ito, mas marami pang nalaman si Mako tungkol sa naging epekto ng laban nila ni Sofia at Lancer. Hindi lang mga demonyo ang tinamaan ng kanyang malalaking atake, hindi sinasadyang nawasak din niya ang bahagi ng parehong hukbo.
Natuklasan din niya na may iba pang mga bayani sa battlefield, kaya napaisip siya kung makikilala rin ba niya ang mga taong pinili ng Diyosa para ipalit sa kanya. Kung isa sa alang-alang ang standards ng Diyosa sa kagandahan, malamang na inaasahan ni Mako na darating silang mukhang mga model na nakasponsor ng divine privilege. Kalaunan, habang iniisip ang kanyang lumang buhay at ang lahat ng nangyari mula nang dumating siya sa mundong ito, tinawag siya ni Emma para sa isang piging. Ang selebrasyon ay ginaganap para sa pagbubukas ng bago nilang tindahan at bilang despedida bago umalis si Mako papuntang akademya. Pagtingin sa paligid ng demiplane sa kanyang lumalaking kumpanya at sa lahat ng taong tinuturing na siya ngayon bilang kanilang young master, napag-isip-isip ni Mako kung gaano kalaki ang ipinagbago ng kanyang buhay. Sa kabila ng lahat ng kahibangang iyon, nagsimula siyang mag-isip na baka hindi naman talaga ganoon kasama ang mabuhay sa mundong ito. Tapos napatingin siya at nakita sina Tomo at Mio na nag-aaway na naman. Agad na binawi ni Mako ang naisip niya. Ang mga dragon, gagamba, demonyo, assassin, at kahit ang Diyosa mismo ay baka kayang kayanin, ngunit mukhang ang makaligtas sa dalawang nagseselos na servant ang tunay na final boss. Kaya ang aral ng anime ngayong araw ay napakasimple. Huwag na huwag mong tatawaging pangit ang isang tao at itatapon silang parang basura. Dahil sa hindi malamang paraan, ang parehong level 1 na loser na iyon ang siyang tatalo sa mga maalamat na dragon, makakakolekta ng dragon at isang psycho spider wifu, aksidenteng makakagawa ng isang buong lawa, at makakakuha ng sapat na mana para pagpawisan kahit ang Diyosa. Salamat sa panonood ng aking recap, huwag kalimutang mag-iwan ng like at mag-subscribe.